Muranran, ikaw ang dumating para sa blind date, tama? Opo. Ang kape mo. Salamat. Maagang namatay ang mga magulang mo. Kami ng tiyuhin mo ang nagpalaki sa'yo. Hindi rin madali. Ang kapatid mong babae ay mag-aaral sa ibang bansa. Kaya bilisan mo na. Magpakasal ka na agad. Kapalit ng 300,000. Pang tuition ng kapatid mo sa abroad. Tungkol sa iyong impormasyon, nalaman ko na lahat. Nagtapos ka ng third rate na kolehiyo. Wala kang trabaho. Pero ang katawan at itsura mo, ayos naman. Kung mapapangasawa kita, huwag kang tamad-tamad. Dahil ang mga magulang ko, pinalaki ako na maayos. Hindi rin madali. Kaya sa pagluluto, pagwawalis at lahat ng gawaing bahay, ikaw nang bahala sa lahat. Tungkol naman sa mga anak, ang gusto ko ay dalawa agad sa loob ng 3 taon. Mas mabuti kung kambal. Ito, Mr. Chen. Pakiramdam ko, hindi tayo bagay. Hindi tayo magkatugma. Ang blind date na ito ay kagusto ng mga nakatanda sa bahay. Kakagraduate ko lang ngayong taon. Sa ngayon, wala pa akong balak magpakasal. Kaya pasensya na. Nasayang ko ang oras mo. Alis na muna ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Walang hiyang babae. Nagpapakabirhen ka pa. Yung tiyuhin at tiyahin mo, humihingi na ng 300,000 dote. Sinusubukan ko lang munang paninda. Anong masama ron, ha? Lumayo ka. Tumino ka nga! Walang hiyang babae. Saan ka pupunta? Kuya, tulungan mo ako. Pinakamayang pamilya sa Beijing ang panganay na anak ng pamilya Lu. Layas. Patay ako. Kapag nalaman ito ng tita at tito ko, tiyak na sasaktan nila ako. Totoo nga. Buntis ako. Moranran, anong oras na? Hindi pa lutong pagkain. Gusto mo ba akong gutumin? Araw-araw wala kang trabahong hinahanap. Hindi rin natin ang pagkikipag-blind date. Nasa bahay ka lang. Wala ka namang ginagawa. Tingnan mo, anong oras na? Hindi ka pa nagluluto ng tanghalian. Tamad ka kasi. Halika anak. Ang tiyuhin mo, masamang pakiramdam nitong mga araw. Hindi na makagawa ng mabibigat. Kung ayaw mo maglagi sa bahay, pumunta ka sa tindahan at tumulong. Tita, pwede bang sa mga susunod na araw na lang? Ma-interview po kasi akong bukas. Anong interview? Sa pinanggalingan mong patapon na eskwelahan? Anong matinong trabaho makukuha mo? Tumigil ka na nga. Pumunta ka sa tindahan at tumulong. Para hindi mo kami pahiya. Ang totoo, pumasa naman ako noon sa entrance exam ng magandang universidad. Pinilit niyo ako na mag-aral sa third grade ng kolehiyo. Lumakas ng loob mo? Natuto ka na sumagot ngayon, ha? Anong iniintay mo? Bilisan mo at magtrabaho sa tindahan. Opo, tita. Busy ba ang mga magulang mo? Bakit ikaw lang mag-isa ang inutosang mag-deliver? Oo, abala sila. Ayos lang, kaya ko naman po. Uy, malakas pala itong batang babae. Trip mo bang ganyang tipo? Magpahinga ka ng maayos. Bukas ng umaga, ipapasundo kita pabalik. Huwag kang umalis. Bakit ako magkakainteres sa isang batang babae? Napakasama nun. Ano bang binubulong mo dyan? Anak, ikaw ang regalo ng langit kay mommy. Kaya kailangan mo maging matatag. Pagangalagaan ka ni mommy ng mabuti. Kuya, bakit ka nandito? Napadaan lang. Hindi kaya alam na niya na buntis ako. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala po, ayos lang ako. Sir, ako na pong gagawa. Nakakagulat. Ang matandang puno na bakal na si Mr. Lu ay namumulaklak pa. Mukhang seryoso siya sa batang ito ah. Iha, anong pangalan mo? At ngayong taon, ilang taon ka na?
Ang pangalan ko po ay Muranran. Ran na tulad ng instrumentong pangmusika. 20 na po ako ngayon. Pagkatapos ko lang sa kolehiyo. Tungkol sa nangyari nung nakaraan. Tungkol doon, huwag mo na masyadong isipin. Ikaw nang ligtas sa akin. Sa totoo lang, ako pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Kahit ano pa man, yung nangyari noon ay may bahagi rin akong kasalanan. Dapat ko ring bayaran iyon. Hindi na kailangan. Ginagawa ko lang ang nararapat. Kung may gusto kang kapalit, sabihin mo lang. Ang batang ito ay anak niya. Kahit papano, dapat niyang malaman. Sir, sa totoo lang, ako ay... Lou? Sir Lou? Bakit kayo narito sa ganitong lugar? Sa likod po ay puro usap. Samahan ko kayo sa unahan. Hindi na. Napadaan lang ako. Ituloy mo na lang ang ginagawa mo. Opo. Opo. Kanina, ano nga ulit yung sasabihin mo? Base sa pakikitungo ng manager ng hotel, ang pagkatao niya, hindi siya basta-basta. Magkaibang mundo kami. Wala talagang lugar sa buhay niya. Mas mabuti nang huwag na lang. Kaya ko namang alagaan ang anak ko na mag-isa. Ano nga ulit yung gusto mong sabihin? Wala po yun, sir. Mauna na po ako. Uuwi na ako. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin. Sige po. Iha, ang sukli mo. Kilala mo pala si Young Master Lu? Yang Master Lu? Oo, ang pinakasikat na anak sa buong Beijing. Simula ngayon, lahat ng prutas ng hotel namin, sa inyo na lang kami bibili. Hindi mo na kailangan mag-deliver mismo. Kami na ang pupunta para kunin. At doble ang bayad namin. Ayos lang ba ito para sa'yo? Talaga po ba? Sobrang salamat po talaga. Karapat dapat lang naman. Mukhang shot ako. Ay talagang galing sa magkaibang mundo. Pinapunta lang kita Makati ng panin at singil. Saan ka naman nagpahinga? Ang tagal-tagal mo nawala. Nasaan ang pera? May kalahating kang pa sa labas. Ikaw na magbaba. Pinagtatrabaho ka lang? Nagkukunwari ka pang mahina? Bilisan at magbaba ng paninda. Sige na! Sige na! Ano to? Ano to? Ito ay... Pera ko po yan. Pera mo? Ayos Pinapakain kita, pinapainom, tapos natuto ka pa magtago ng pera? Sa kanya ba galing? Hindi. Saan mo nakuha ang pera? Hindi kaya galing ito sa boyfriend mo? Boyfriend? Muranran? Yung mukha mong yan? Para bukang mga aake? Nung malabas ka para akitin ang mga lalaki Isa kang hindi marunong makontento. Sa bahay, tama na tanga ka. Pinag-uutusan ka nga lang, ang bakal-bakal mo pa. Mga kalugong asal na natutunan mo. Wala ka talagang pinag-aralan. Ako tamad, tita. Tanungin mong konsensya mo. Sa bahay, sa totoo lang, mas marami pa akong ginagawa kaysa kay tito. Nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay. Mula pagkabata, ako pa nang gumagawa ng lahat. Ngayon, nasa kalyo na si Muzenzen. Ang mga marumi niyang damit tuwing linggo. Ako pa naglalaba. Tingin mo ba tamad ako? Ganito kalit ng mga bagay? Pinipilit mo iba to sa akin? Anong masama sa paglalaba ng damit ni Zenzen? Ang kulin lang ate ang alaga ng kapatid. Ikaw pa ang may reklamo? Aba, lumalakas ng loob mo Ngayong araw, turo kita ng leksyon. Matigas ang ulo mo? Matigas ka Papalayan kita hanggang mamatay. Tama na. Kung may problema, pag-usapan nyo ng maayos. Bakit mo binubugbog ang bata? Pasaway kasi siya. Wala siyang silbi. Si Zenzen ba sinisisi niya? Papalayan ko talaga siya. Tama na! Tama na! Ay, tingnan mong ginagawa mo. Ay! Ron! Ron! Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Dadalhin kita sa ospital. Nako,
Baka napansin na niya na buntis na ako. Sir? Tingnan mo to. Ako'y talagang naging pabaya. Baka naman maapektuhan ang kalusugan ng bata. Iha, anong klaseng buhay ang meron ka? Anong panahon na ngayon? Pero ikaw, kulang ka pa rin sa nutrisyon. Masyadong bata ka pa. Kailangan mo alagaan ang katawan mo. Naiintindihan mo ba? Ngayon, turuan talaga kita ng leksyon. Para matuto ka sumunod. Matigas talagang ulo mo. Tama na! Ayos ka lang ba? Hmm, Nag-aaway ba kayo sa bahay? ako... Sir, hindi po ako tamad o masamang bata. Alam ko. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ako'y palaging maniniwala sa'yo. Ayos ba? Nasaan ako? Sir? Gising ka na. Huwag kang maglakad ng nakapaa. Nandoon sa walk-in closet, may mga damit na pinadala ko para sa'yo. Tignan mo kung kasya. Pagkatapos mo magbihis, bumaba ka na para magalmusal. Sige po. ₱5,000? Ang mahal naman. Hay nako, si Sir talaga. Ibang mo nang ginagalawan niya. Ang dami niyang naitulong sa akin. Hindi ko na siya dapat abalahin pa. Moranran, malaki ka na. Kaya mo na alagaan ang sarili mong anak. Pasensya na anak, pero magpakatatag si mami para sa'yo. Nandyan ka na. Halika, tikman mong niluto ko. Wow, Tikman mo. Kumusta? salamat po sir. Ang sarap ng almusal. Talaga? Hmm, Napakalalim ng tulog mo kahapon. Kaya dinala na kita pa uwi. Yung mga damit, yung mga katulungan nagpalit para sa'yo. Natulog ka sa guest room. Uy, bakit? Ikaw, buntis ka ba? Ikaw, buntis ka ba? paano mangyayari yun? Talaga ba? Siyempre naman. Kung buntis ako, sasabihin ko naman agad sa'yo, di ba? Sige, kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, pahinga ka muna. Ihahatid na lang kita mamaya. Sige po. Gusto mo pa ba akong sumama paakyat? Sir, sa tingin ko, simula ngayon, mas mabuting siguro huwag na tayong magkita. Bakit? Alam ko naman, tinulungan mo lang ako para lang makabawi ka sa akin. Bigyan mo lang ako ng konting pera. Ituring na lang natin na walang nangyari kahit ano. Yung kinita ko sa pagtatrabaho noon, kinuha na ng tita ko, ibinigay kay Zenzen. Kailangan ko ng pera para sa baby ko. Sige. Magkano kailangan mo? 3,000.
Mabubusog ka na sa halagang yan? 5 milyon na lang. 5 milyon? Ang laki naman ng hinihiling mo. Hindi kita inasahan ganito ka pala. Bumaba ka na. Ipadala mo sa akin ang account number mo. Ran. Buti nakauwi ka rin. Halika, umupo ka na. Ngayong araw, may malaking magandang balita. Kumain ka na. Huwag kang tumunganga. Dali. Tita, para sa akin ba lahat ito? Siyempre naman. Halika na. Tikman mo na. Ay nako. Yung dati kasi, ako ang may kasalanan. Huwag ka nang magtampo sa akin. Nag-alala lang ako baka mapariwara ka. Itong lahat, ituring mo lang itong kabayaran ko sa'yo. Tita, may pagkain pa ba ngayong gabi? Kain ka na ng kain. Isang beses lang hindi ka kumain. Di ka pa mamamatay. Saan ka pupunta? Hugasin mo muna yung mga plato. Tapos walisin mo ang sahig. Tita, ha? Kahapon, halos masagan ako ng kotse. Ganun ba? Mukha ka namang ayos ngayon. Nga pala, yung nakilala mong lalaki sa blind date, si Chen, pinadala niya niyang bride price. Pumayag na kami ng tito mo. Sino? Buti nila at nakapag-aral ka kahit kaunti. Nagustuhan ka ni Shen. Kaya ikaw nang papakasalan niya. Makisama ka na lang sa kanya at mamuhay ka ng maayos. Si Shen Yang? Oo. Bukas, lumipat ka na sa bahay nila. Wala siyang kwenta. Hindi ako magpapakasal. Anong pinagsasabi mo? Dati kasi, akala ko masunurin ka. Marunong ka pa magtrabaho. Palalakin pa kita ng kaunti. Pero hindi ko inaakala na hindi ka magkanong ng trabaho at nagtawa ko pa ng pera. Di wala ka ng silbi sa bahay. Para sa'yo, mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ko. 300,000 yun. Sakto para ipantos na sa pag-aaral ng kapatid mong babae sa abroad. Hindi ako magpapakasal. Alis na ko ngayon din. Hindi na itong desisyon mo. Gising ka na pala. Nung nakaraan, sinuwerte ka lang. Pero ngayon, tingnan natin kung saan ka makakatakas. Wag! Tumigil ka! Yung pamilya mo, ibinenta ka na sa akin! Isa kang babae na ginamit ng ibang lalaki at ngayon dito magkukunwaring malinis ka? Ha? Hoy babae! Tumigil ka dyan! Ano ko, kayanin mo. Huwag mong iwan si Mama. Iligtas mo ko. Uy, Master Lu. Anong nangyari sa'yo? Simula pa kagabi, hindi ka na tumigil sa pag-iinom. Parang iniwan ka ng asawa. Tahimik ka pa. Parang bigo ka sa pag-ibig. Oo. Hindi ba siyang babae nagpaikot sa'yo? Yung tinulungan mo maglipat ng gamit? Mukhang nagmamadali siya. Hindi mo ba siya susundan? Hindi na. Ikaw talaga. Wala ka pa rin pinagbago. Talagang hindi ka pa rin mahilig sa babae. Nasa si Mr. Lu. May pinuntahang dalaga. Ano? Doctor! Doctor! Bilis! Iligtas niyo siya! Doctor! Bilisan niyo! Tara. Ron! Kumapit ka! Bawal ka mag-anak dito.
Doc, kumusta siya? Huwag kayong mag-alala, Mr. Lu. Nailigtas ang bata. Anong sabi niyo? Bata? Anong bata? 6 na linggo na siyang buntis. 6 na linggo? Hindi niyo po ba alam? Nung gabing yun, ang bata ay anak ko. Ayos lang, salamat sa pagsisikap ninyo. Tungkulin lang po namin. Doc, kailan ko po ba siya pwedeng makita? Kapag nailipat na siya sa kwarto. Salamat po. Ang batang ito, ganyang kalaking bagay yung tinago mo sa akin. Sir? Hindi kaya nalaman ni Sir na buntis ako. Nasa ospital ako ngayon. Baka ayaw niya sa batang ito. Bakit? Sir, aalis na lang ako dito kasama ang aking anak. Hindi kita gagambalain. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Aalis ka dito? At hindi mo na ako gagambalahin? May pera ka ba? May bahay ka ba? Kaya anong balak mo? Ano mo palalaki ng bata? Kaya ko maghanap ng trabaho. Ako ang ama ng bata. Paninindigan ko ito. Sir, talaga bang gusto mong alagaan ng bata? Ako ang ama ng bata. Siyempre pananagutan ko ito. Pero bata ka pa ngayon. Kung sakaling mahirapan ka, sabihin mo lang, tutulungan kitang lutasin yan. Bakit? Sir, ang pagbubuntis ko, hindi dapat malaman ng pamilya ko. Pagkalipas ng ilang buwan, lalaki na ang tiyan mo. Hindi mo na yan maitatago. Ganito na lang. Mag-isip ka ng paraan para makaalis sa bahay. Ako nang bahala. Ako mag-aalaga sa'yo. Ibig mong sabihin, titira ako sa bahay mo? Pero bago yon, kailangan muna nating pumunta sa isang lugar. Ha? Saan tayo pupunta? Sa Civil Registry. Ibig sabihin, kasal na kaming dalawa? Sir? Ako nang bahala sa mga mahahalagang gamit. At isa pa, ngayon tayo'y kasal na. Bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Anong dapat itawag? Subukan mong tawagin akong mahal. Hello, tita. Oh, Ranran, saan ka ba nagpunta? Sinaktan mo siyang master chef, tapos pinaresta mo pa siya? Walang utang na loob. Gusto mo mapawa kami ng tito mo? Hindi ko siya papakasalan. At saka, kasal ako ngayon. Kaya kalimutan niyo na. At mula ngayon, hindi niyo na ako kayang kontrolin. Hindi ko na uulit ang pagsisilbi sa pinakapaborito ninyong anak. Sir, pupuprotektahan ko ang anak natin. Manang Shen. Young Master. Sino yun? Ito ang asawa ko. Kakakuha lang namin ng marriage certificate ngayong araw. May lakad pa ako. Pakibandayan mo siya sandali. Si Young Madam pala. Kapag nagising na siya, pakiasikaso at ipagluto mo siya. Opo, huwag po kayong mag-alala. Mahilig sa matamis ang mga dalagang kagaya niya. Ipagluluto ko siya ng panghimagas. Ang bango. Sir, nandyan ka ba? Gising na si Young Madam. Oras na para kumain. Young Madam? Ayos ka na ba? Mas mabuti na. Salamat sa'yo. Bakit nakapaa ka na naman? Ayos lang ako. Huwag kang gumalaw. Malamig sa paa mo kung nakapaa ka lang. At masama ito para sa baby. Baby? Buntis si Young Madam?
Hello, Tintin. Ran, ayos ka lang ba? Di ka ba nagpunta nitong mga araw? Tumatawag ng tito mo. Pati ako tinatawagan na. Sabihin mo na nga. Binubugbog ka na naman ba ng tita mo? Okay lang ako. Nasabay ako ng kaibigan ko ngayon. Kaibigan? Sinong kaibigan? Ilan bang kaibigan mo na... Ay, hindi ko alam. Ran, sabihin mo nga ang totoo. May nangyari ba sa'yo? Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Pupuntahan kita ngayon din. Hindi na kailangan. Ako nang pupunta sa shop mo. Tungkol sa pagbubuntis at kasal, mas mabuting sabihin sa personal. Sir, kasama kong kaibigan ko. Kumakain kami sa labas. Uuwiin ako mamaya, okay? Ran, saan ka ba nagpupunta nitong mga araw? Ako? Ikaw bata ka? Sa wakas nahuli rin kita. Anong ginagawa mo? Natanggap na namin ang bride price ng pamilya siya. Eh, bilis, sumama ka na sa akin. Hindi ako magpapakasal. Ilang araw na tayo hindi nagkita. Ang tapang mo na ngayon na. Makinig ka. Noong nakarang araw, ipinakulong mo siyang Master Shen. Ngayon, ayusin mong gulo mo. Paglingkuran mo siya ng maayos. Bilis! Huwag kang matakot. Kapag may ginawa siyang masama, tatawa ko ng pulis. Anong pakialam mo? Dahil sa inyo, mga walang kwentang tao, naging suyo ng pamangkin ko. Tara! Bitawan mo siya! Tumabi ka dyan! Chan! Ran! Tara na! Bitawan mo ako! Ano sinasigaw mo dyan? Tara na! Bitawan mo siya! Anong gagawin natin? Tatawa ko ng pulis. Mr. Lu, kaibigan ko ba ni Ranran? Dinala siya ng tita niya. Mr. Lu, Nakuha ko na ang mga litrato. Bukod pa ron, kamakailan, may nakita daw na babae sa tabi ni Mr. Lu. ipambestigan mo ng mabuti. Lu Kujay, ang titulo Mrs. Lu ay dapat mapunta sa akin. Yang Master Shen, kumalma lang po kayo. Kumain kayo ng prutas. Tama na. Yung dalaga, babalik pa o hindi? Kung hindi siya babalik, isauli nyo na lang sa akin ang 300,000 na bride price. Tapos na tayo ron. Kasi... Hindi pwede. May bata, saan ka galing? Makinig ka! Anong pakialam mo? Sinasabi ko sa'yo, kapag napigil mo ang pag-alis ni Zenzian papuntang abroad, papatayin talaga kita. Yang Master Shen, sige na, umupo ka. Halika, kain ka ng prutas. Sige. Ngayon, anong gagawin natin sa sitwasyong ito? Yang Master Shen, napag-usapan na namin ng tito niya, yung 300,000 na bride price, na ipasok na po. Yung babae naman, lumapit ka rito. Simula ngayon, siya ay pag-aari ng pamilya Shen. Ayoko! Wala kang utang na loob? Makinig ka sa akin. Mayaman at gwapo siyang Master Shen. Isang iglap lang, kaya maglabas ng 300,000. Kapag pinakasalan mo siya, magiging donya ka at mamumuhay ng marangya. Kahit mamatay ako, hindi ko siya papakasalan. Ikaw ang bata ka! Bakit ka ganyan mag-isip? Sige na nga! Sa tingin ko, ang pamilya nyo gusto lang umatras sa kasal. Okay lang, walang problema. Ngayon lang din naman, kung hindi nyo ibabalik ang 300,000 bride price, edi siya, isasama ko na siya pauwi sa Shen family. Tara! Ako nang magbabayad ng 300,000. Mr. Lu. Sino tong makinis na batang to? Nagpakahiro pa. Akalam kung sino. Ang pangalan ko, hindi ka karapat dapat malaman. Lo, yang Master Lo. Ay nako, yung Master Shen. Shen siya. Uy, basta mo bang mamatay? Alam mo ba kung sino yan? 300,000! Umalis ka! Uy, yung Master Shen, sandali lang. Ikaw, sino ka ba? Pumunta ka pa dito sa bahay namin. Nagkikialam ka pa. Ako si Lu Conje, ang boss ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Ranran. Papatupad namin sa kumpanya ang closed door management system. Pwede ko siyang dalhin. Ito? Abala rin negosyo namin dito sa bahay. Tumutulong na lang siya dito. Hindi nang kailangang trabaho pa. Simula ngayon kada buwan, maglalagay ko ng 200,000 sa card nito. Pwede na ba siyang umalis? 200,000? Saan kayo nahanap ng batang yan ang mayamang lalaki? Umalis na? Paano nakatakas? Ano ba yan? Bakit pinatakas mo pa siya? Anong gagawin natin ngayon? Yung lalaki kanina, mukhang mayaman nga. Oo nga eh. Isipin mo, 200,000 kada buwan? Hindi kaya siya sugar daddy ni Muranran? Hay nakong batang yon, hindi man lang kakatulong sa pamilya. Talaga namang suwail. Hindi pwede. Kailangan kong pilitin siya na magbigay pa ng mas malaking pera. Hay,
Nabigyan ko na naman ng abala si Mr. Lu ngayon at gumastos pa siya ng malaking halaga. Anak, sabihin mo nga, paano ko ba mababayaran ang kabuti ng ama mo? Ang sikat na artista si Lin Shu yun? Kailan si Mr. Lu? Siya nga si Mr. Lu! Baka nga... Anak, sabihin mo nga, hindi kaya ikaw ang dahilan kung bakit niya ko pinakasalan? Nawala ng trending topic kahapon. Baka nga si Mr. Lu ang nagprotekta kay Lin Xiaojie. Dapat ko ba siyang tanungin? Narito ng matamis na lotus bun. Mainit pa. Aba, yang madam, ang lala ng eye bags mo. Kagabi ba? Nagpuwit ka ba dahil sa baby? Hintayin mo lang. Magpapakulo ako ng 2 itlog para ipanglagay sa mata mo. Salamat po, Aling Shen. Ranran, kumusta ang tulog mo kagabi? Ayos lang naman. Sige. Ranran, pupunta muna ako sa pisina. Kumain ka muna ng almusal. Pagkatapos, magpahinga ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Aling Shen. Magsusot na ako ng sapatos. Sige, aalis na ako. Ang bait talaga ni Mr. Lu. Sayang na, nasa kanya si Lin Shi yun. Yang madam, lalabas muna ako para mamalengke. Tumawag na lang kung may kailangan ka. Sige po, Aling Shen. Ang bilis naman ni Aling Shen. Nakabalik na agad. Miss Lin? Mismo, pumasok at maupo. Miss Lin, may kailangan po ba kayo? Mismo, inimbestigahan na kita. Nagtapos ka lang sa mababang antas ng kolehiyo. Namaya pa ng mga magulang mo at nagkikitira ka sa bahay ng tito at tita mo. Nagtitinda sila ng prutas sa bultuhan. Wala ka rin masyadong kaibigan at hindi ka rin popular sa eskwelahan. Tama ba? Marahil hindi mo pa alam kung sino talaga si Mr. Lu. Ang pamilya Lu ang pinakamayang pamilya sa Shangjing at si Kongje ang kaisa-isang tagapagmana nito. Siya rin mismo nagtatag ng Shiyu Group. Sa palagay mo ba, ang antas ng pagkatao mo, karapat-dapat ba sa kanya? Miss Lin, naintindihan ko ng ibig niyo sabihin. Buti naman. Aalis na ako. Yang madam, anong nangyari sa'yo? Aling Shen, nandyan ka na pala. Ayos lang ako. Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging madam. Tawagin mo lang akong Ranran. Si Lin Shi yun ang tunay na gina ng pamilya Lu. Pinakasalan ako ni Mr. Lu dahil sa bata. Sige Ranran, hintayin mo lang. Gagawa ko ngayon ng paborito mong cream cake. Mr. Lu, nakakainip dito sa bahay. Pwede mo ba akong tulang humanap ng trabaho? Mukhang kailangan kong kumayad para mabuhay kasama si baby. Aling Shen, may nangyari ba kay Ranran ngayon? Bago ko lumabas na malengke, mukhang ayos naman siya. Pero pagbalik ko, mukhang malangkot si Gina. Naiintindihan ko, pakibantayan mo siya. Kung may mangyari, tumawag ka sa akin agad. Ranran, kakaumpisa pa lang ng pagbubuntis mo. Nasa delikadong yugto ka pa. Tungkol naman sa trabaho, hintayin muna natin na bumuting kalagayan ng katawan mo. Ayos ba? Mas kailangan ng pag-unawa ang konsiderasyon ng buntis. Pwede mo rin siyang isama sa mga social gatherings paminsan-minsan.
Kukuha ko ng 2 ticket para sa charity auction bukas. Naiintindihan ko. Hindi ba dati wala kang interes sa mga ganitong event? Totoo, hindi talaga ako interesado. Pero kung yun ang magpapakasaya sa kanya, bakit naman hindi? Mr. Lu, totoo ba na dito talaga tayo sa ganitong kasosyal na lugar? Oo, Pero wala naman akong pera para bumili ng kahit ano. ang tanga mo talaga. Nandito naman ako, di ba? Sige. Tara na. President Lu, narinig ko po na kay kailan hindi dumadal sa ganitong mga okasyon. Maaari po ba namin malaman kung sino siya? President Lu, ngayon po sa internet ay kumalat na ang balita na kayo raw po ni Miss Lin Shiyun ay may relasyon. Yan, Juan! Sir, tungkol sa nangyari ngayong araw, ayaw kung kahit isang litrato ang kumalat online. Opo. Si Mr. Lu, baka natakot siya na makita ito ni Miss Lin. Tumabi kayo! Huwag niyo nang kunan ng litrato! President President Lu, Lu, pagkakating huwag mo niyo sa nang kunan! direct. Tama na po! Huwag niyo nang kunan! Mukhang hindi basta-basta babaeng yan. Napoprotektahan siya ng ganito ni Lu Conje. Pero hindi mo sinabi na pumayag na siyang umalis. Pero ang Lu family na yan, hindi ganun kadaling bitawan kahit mahirap siyang kalaban. Ano naman ngayon? Kung nalabanan niya ako, hindi pa siya karapat-dapat. Minamahal namin mga panauhin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa GRE Auction Charity Special Session. Ako po ang inyong auctioneer ngayong araw. Mr. Lu, bakit mo naman ako sinama dito? Hindi ba naiinip ka na sa bahay? Kaya sinama kita dito palabas. Tsaka ngayon, ikaw na si Mrs. Lu. Sa hinaharap, marami pang ganitong okasyon. Kaya huwag kang kabahan. Para lang tayong namamasyal. Tamang libang lang ito. Sa susunod na linggo, kaarawan na ng mama ko. Sakto. Tingnan natin ngayon kung may mga kakaibang bagay ba silang ibibid. Kumbaga, para na rin yun ang regalo mo sa kanya. Mr. Lu, isasama mo talaga ako sa birthday party ng mama mo? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman. Pero wala kasi akong pera. Hay nako. Ngayon, may marriage certificate na tayo. Ang pera ko ay pera mo rin. At isa pa, charity auction naman ito. Sa huli, lahat ng pera ay mapupunta sa isang charity foundation. Kaya mabuting bagay din ito. Sige, babayaran ko na ng hulugan. Para sa ating auction ngayong gabi, ay obra master perfumer na si Lally Shea. Arabian Nights. Napakakunti ng natitirang units dito sa mundo. Nagsisimula sa halagang 5 milyon. Simula na ang auction. 5 milyon at 500,000. 5 milyon at 500,000. 6 na milyon. May mas tataas pa ba ang bid? Arabian Nights? Gusto mo ito? Gusto ko. Ang pabango na ito, bukod sa magandang kristal na bote, may mabango at eleganteng halimuyat din. Kung ireregalo mo ito kay Mrs. Lu, sobrang swak na swak talaga. Marami palang alam ang batang ito. Sige, itong ibid natin. 8 milyon. Si Ginoong Lu ay nagbid ng 8 milyon! 10 milyon. Si Miss Lin ay nagbid ng 10 milyon! Lenshi yun. Talaga napakaganda niya. Kung ikukumpara sa kanya, isa lang ang pangit na sisiw. May mas mataas pa bang bid? Ay, Mr. Lu, wag na natin ito ituloy. Peke ang pabangong yan. Peke ang pabangong yan. Miss, paumanhin, ang lahat ng item ay sinusuri ng mga profesional. Kaya kung magsasalita ka, dapat responsable ka sa mga sinasabi mo. Sigurado kung peke ang Arabian Nights na yan. Mismo, sa pagkakaalam ko, lumaki ka sa isang palengke ng mga bultuhan. Baka naman kulo lang alam mong amoy. Ni minsan, hindi ka pa siguro nakagamit ng tunay na pabango. Kaya pala, galing lang pala sa probinsya. Kaya pala walang modo. Ni si Mr. Lu nababastos niya. Tama. Paano nadala ni Mr. Lu ang babaeng ito? Sa tingin ko, wala naman siya alam sa pabango. Gusto na niya mapansin ni Mr. Lu. Tingnan mo kanina, parang gusto pa hindi magiging kay Mr. Lu. Mismo, alam kong gusto mong magpasikat. Pero sa ganitong event, hindi pwede ang basta-basta kang gagawa ng gulo. Ang boteng ito ay hindi maaaring gawa ng master ng sila Laishi. Mr. Lu, Sige na, huwag kang kabahan. Naniniwala ako sa'yo. Sabihin mo lang ang totoo. Nandito ako sa tabi mo. ang mga gawa ng master ay kilala sa buong mundo. Napakabihira ng mga ito. Sinasamban ng mga collector at perfume enthusiasts. Pero,
Kakaunti lang nakakaalam na sa ilalo ng bote ng mga gawa niya ay karaniwang may makitid na animal dito. Dahil sa masilimot na disenyo ng kanilang crystal bottles, sa ilalim ng liwanag, makikita sa ilalim ng bote ang maliit na animal design na parang bahagi ng pinakabote mismo. Pero itong bote na ito, wala naman. Parang wala talaga oh. Sabi mo rin naman, isang manipis lang doon ng guhit iyon. Pagka sa dami ng pinaghiraman, naalis na yon. Oo nga, hindi rin posible yan. Pwede Oo ma'am, tama. Ang animal technique, focus sa matingkad ng kulay, ito rin ay kilala sa tibay ng resistensya sa kalawang, kaya hindi ito basa-basa nabuburang nagagasgas. Miss Lin, sanay ka na sa mga luxury goods. Ang ganitong simpleng kaalaman, dapat alam mo yan, hindi ba? Miss Lin, sabi nga nila, sanay ka na sa mga mamahalin, kaya itong kasimlang detalye, dapat familiar ka na. Ikaw? Medyo malayo ko kanina. Akala ko katawalan ng boteng mali. Pero ngayon sa malapitan, naamoy ko rin. Mali rin amoy ng pabango. Ang Arabian Nights ay original na may amoy na halamang gamot na nakabalot sa magarang bulaklak na bango. Pero itong pabangong ito, kahit may baging herbal scent, mas nangingibabaw naman ang matamis na amoy ng rosas. Kaya ang pabangong ito, at check na siguro kung peke. Sumasang-ayon ako sa sinasabi ng dalagang ito. Ako si Liu Kan, alagad ni Master Lali Shay. Maaari kong kumpirmahin ang lahat na sinabi ni Miss Mu ay totoo. Nais kong hingin sa Jade Auction House na magbigay ng makatarungang paliwanag para sa aking guro. Hindi ko akalain na ang Ranran ko ay maganitong kakayahan pala. Anong meron? Inaantok ako. Pagod ka na rin ngayon. Umuwi na tayo at matulog. Siyon, yung bag mo! Yang Chuan, bagalan mo ang takbo. Pag uwi natin, gamitin mo ang pangalan ni Radran para mag-donate ng 5 milyong piso sa charity fund. Opo, Mr. Lu. Kunje, nandiyan ka ba sa loob? May kailangan akong sabihin sa'yo. Ayos lang, matulog ka ulit. Kunje, kanina sa auction, hindi ko sinasadya yun. Natakot lang ako na baka si mismo, may masaring mali at mapahiya ka pa. Lin yun, tayo yung magkaibang ordinaryong tao lang. Ano man ang gagawin mo, hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Kailanman ay hindi ko naiisip na si Ranran ay ikakahiya ko. Ako? Tama nga, si Mr. at si Lin yun ay bagay talaga. Miss Lin, igalang mo naman ang sarili mo. Ako naman ang unang nakilala mo. Bakit yung habas lupang yan ang napunta sa pwesto? Hayop ka. Abangan mo ako. Mr. Lu, Bakit? gusto ko lang itanong, kanina sa auction, wala naman akong nahanap na akong regalo para sa birthday ni Madam Lu. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Bukas, pumunta ulit tayo sa ibang lugar para mamili. Magmi-meeting muna ako. Kapag tapos na ako, isasama kita para mamili ng regalo. Hawakan mo muna. Kung may magustuhan ka, bilhin mo na. Huwag kang lalayo masyado. Mr. Lu naman, hindi na ako bata. Pero baby ka pa rin sa paningin ko. Sige na, Mr. Lu. Umalis ka na. Hello, ma'am. Ito ang bago naming produkto. Pwede po kayong tumingin. Sabi ni Mr. Lu, hirap daw makatulog si Madam Lu kamakailan, itong ilang pabango, at ang collection kong plum blossom scent noon. Sakto para ipanghal at magagawa ng isang bangong pangpakalma. Hello po.
Tumabi ka. Bibili ka na naman ng pabangong nakasal ng ilang dang piso. Anong kaya kagalit mo? Hindi mo ba nakita na inasikaso ko ang VIP sa likod mo? Uy, hindi ba ito si Miss Mo na nagpasikat sa auction? Anong ginagawa mo ito sa perfume shop? Namimili ng mga naka-discount? Bakit siya nandito? Tama nga, isa lang siyang mukhang salaping mahirap. Mukhang nung nakaraan, na-recognize niya na peke ang pabango dahil lang sa tsamba. Tingnan mo naman ang mga mumurahing ito. Akala mo'y napakahalaga na. Ang pabango ko, yun ang tunay na maganda. Kita mo, talagang galing sa mahirap na pamilya. Para sa kanya, ang ganitong bagay ay napakahalaga na. Pero para sa atin, Tama na, huwag mo nang ituloy. Kahit papano, kasama pa rin si Kong Joey. Diba mismo? Bakit nang may regalo mo para sa ina ni Mr. Lu? Sabi ni Mr. Lu, pwede raw kong mamili ng kahit ano. Mukhang hindi pa masyal alam ni Mesmo, ang pamilya Lu ang pinakamakapangyarihan sa Shanghai. Ang mga gusto makipag-ugnayan sa kanila ay mga kilaang ka at maharlika. At ang mga regalo ibinigay ay sobrang mamahalin. Baka nga hindi ka man lang makapasok sa pinto. tama nga. Galing lang sa squatter. Kung anong-anong kalokohan lang ang kayang regalo. Kita mo ba? Ito ang hinanda ng aming Shiyun para kay Gina Lu. Isang espesyal na regalo. Isang jade ruyi na gawa sa puting jade at pares na ginto pulseras. Ikaw na mahirap at hamak. Ni sa isang panaginip mo, di mo yan makikita. Para sa akin, wala namang special dyan. Ignoranting babae lang hindi makakakilala niyan. Yan ang bagay na yan. Ilang milang ginastos ko dyan. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Mr. Lu, ako po ay Kong Joey. Dumaan na talaga ako ngayon para maganda ng regalo sa karon ni Ginang Lu. Nagkataon nakita ko si mismo dito. Kaya pumasok lang ako saglit para bumate. Alam kong siya rin ang namimili ng regalo. Kaya naman ako nagbigay lang ng kaunting payo. Pero si mismo, mukhang hindi natuwa. Para iniisip niya na minamalit kong pinipili niyang regalo. Nagsisinungaling ka. Ikaw mismo nang sabi na pinili kong pabango ay mukhang cheap at hindi bagay sa okasyon. Na mapapahiya pa si Mr. Lu dahil sa akin. Mr. Lu, dahil sinabi niyo po dati na si Ginang Lu ay mahirap matulog kamakailan, pinili ko ilang pabango at naisip ko na gagawa ko ng isang pangpakalamang amoy bilang regalo sa kaarawan niya. Tingin mo ba nakakahiya yun? Sino nagsabi nun? Basta ikaw magbigay, ayos na yon. Kung Joey, ang paglikha ng pabango ay isang masilang bagay. Kaya mo ba talaga mismo? Siyempre kaya ko. Kung ganon, pakisuyo lang po Ginang. Ipakita niyo sa amin. Ginoong Liu? Magandang araw, Mr. Lu. Itong si Miss Mu pala, nung nakaraan doon sa auction. Talagang napansin ko na may talento siya. Naniniwala akong magugulat niya rin ako ngayon. Halika, pakiusap. Padaan po. Magaling, napakahusay. Ano? Kung hindi ako nagkakamali, itong matagal nang nawawalang pabango na Snowy Spring Fragrance. Dati ko na ito nakita sa teacher ko. Pero parang may kulang. Amoy ng plum blossoms pero dahil walang mga talutot dito. Kaya Miss Mu, nakakamanghang iyong talento. Pwede ba tayong magpalitan ng contact information para sa pag-uusap tungkol sa pabango sa hinaharap? hindi ako naniniwala. Isa lang siya sa mga hamak na manggagawa sa fruit stand. Paano siya marunong gumawa ng pabango? Ano Snowy Spring Fragrance? Sa ilang mumurang pabango lang, hindi ako naniniwala may lalabas na maganda amoy dyan. Miss Lynn, ako yung alagad ni Master Larry mula pa nung ako'y 4 na taong gulang. Nagsimula na akong mag-aral ng pag-amoy at paghalo ng pabango. Itinatag ko ang sarili kong brand sa loob ng mahigit 20 taon. Wala ni isang taong nag-alinlangan sa akin para humusga. Eh di, wag na lang nating ituloy yung negosyong inaalok ng kumpanya ninyo. Wag po, Master Liu. Puro hindi pagkakanuan lang. Ang aming Shiyon ay talagang prangka lang magsalita. Wala siyang masamang intensyon. Siya'y pakiusap. Lumabas na lang kayo. Sa mugtintindahang ito, hindi kayo welcome. Umalis na tayo. Halika na. Tanggal ka na rin sa trabaho. Hindi ko kinukonsinti ang mga empleyadong namimili ng tatartuhin. Sorry po. Sorry po. Guard! Sorry po. Magbabago na po ako. Mr. Liu, ako pa napagkitang dila sa maling lugar. Mismo, napakahusay niyo po. Kung may oras ka, bumisita ka ulit sa shop ko. Talaga po. Salamat sa inyo. Tara na.
Hello? May malaking balita kong tungkol kay Mr. Lu. Murandan, maghintay ka lang. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kung masisira ang pangalan mo. Alam mo, ang bait talaga ni Mr. Liu. Hindi lang niya tayo binigyan ng maraming pabaot sangkap. Sinabi rin niya nang kung may problema ako sa paggawa ng pabango, pwede ko siyang tanungin. Siyempre naman. Dahil magaling ka. Tama nga pala, Ronron. Kanina, narinig ko si Master Lu. Yung tinawag niyang Snowy Spring Fragrance. Parang matagal na raw yung nawala. Paano mo naman yun nagawa? Nagkataon lang talaga. Tsamba lang. Ron, interesado ka ba talaga sa mga ganitong bagay? Oo naman. May kaunting ugnayan ako kay Master Larry. Kung gusto mo talaga, pwede kitang i-recommenda sa kanya. Ano sa palagay mo? Yung legendary figure sa mundo ng pabango, yung gumawa ng Arabian Nights, si Master Liu din, siya naging alagad nito. Tama. Matagal ang gustong gawin ni Master Larry. Nakunghuli agad niya. Noon pa, nakatangay pa ako na isa sa mga bihira niyang pabango. Ang hirap ang makatakas noon. Ay wag na Mr. Lu. Gusto ko lang naman mag-explore ng kusa. Pero sa susunod, magpapakabuti pa ako. Para yung anak natin, may pagmalaki ako. Anong pinagsasabi mo? Ano man ang mangyari, ikaw ang magiging pinakamagaling ng nanay sa anak natin. Kung yung bata na yan, magiging bastos sa'yo. Ako mismo ang papalo sa kanya. Sasagutin ko lang muna ang tawag. Anong iniisip mo? Huwag ka na mag-ilusyon. Hindi siya para sa'yo. May gusto ka bang bilhin? 2,000. Gawan mo ako ng interview tungkol kay Muranran. 2,000? Sige. Run, bastos ka. Huwag kang lalabas ng bahay. Walang utang na loob, malanding babae, malalumang akit, tumingin ka nga kung anong klaseng tao ka, may lakas ka pang agawang si Yuno ng lalaki. Tumipan ng asawa ko, kami palaki sa kanya, ibininto na halos lahat. Pinag-aral pa naman siya sa kolehiyo, pero pagkatapos niya magtapos, hindi na siya umuwi. Oo nga, yung batang yan, nung nag-aaral pa siya, hindi magaling. Palaging sumasama sa mga kabataang walang direksyon sa buhay. At maaga pang nagka-boyfriend. Ngayon, narinig pa namin na marelasyon na siya bilang kabit ng isang mayamang lalaki. At yung lalaking yon, nagkasintahan raw na artista. Kami mag-asawa, sobrang nag-alala sa batang yon. Ayaw nang sumugot sa tawag. Kahit Dex, hindi rin sumasagot. Kita mo, lumaki ng bata, wala tayong magawa sa kanya. Hindi totoo. Wala akong ginawang ganon. Tito, tita, bakit niyo ba pinaparatangan ng ganyan? Ang lala naman ng mga sinusuot ng mga tao. Randan, huwag kang matakot. Totoo kayang master ngayon din. Yang babaeng yan, ang kapal. Inagawan si Yun. Itag niyo siya. Ilagay ang address niyo sa internet. Tingnan natin kung lalakas pa loob niya maging kabit. Walang utang na loob. Ang tito-tita niya, inalagaan siya ng matagal. Ngayong mayaman na siya, ni ayaw niya sumagot sa pamilya. Girls, hanapin ang address niya. Sang-ayon ako. Kailangan ng address. Hindi ako kabit. Anong gagawin ko? Baka madamay ko pa si Mr. Lu. Ikaw ba si Muranran? Talagang kumakapi ka, Mr. Lu, ha? Kaya puro brand ang suot mo. Kahit anong ayos mo, hindi mong matatakman ang amoy kahirapan mo. Ang dami pong sinasabi, bugbugin natin siya. Hoy, sino kayo? Kapag nalangkit pa kayo, magre-report na ba sa pulis? Pulis, ha? Sige, tingnan natin pagdating ng pulis, kami kayong huhulihin o yung walang hiyang kabit na yan. Sasaktan kita, walang hiyang kabit. Huwag kayong mananakit. Ang panalangkit ay labag sa batas. Huwag manakit. Tumigil. Yung babaeng yun, mukhang masunurin. Pero siya pala isang kabit. Hindi mo talaga mahula ng tao. Kung akong mga magulang niya, matagal ko na pinataob siya. Hindi ako kabit. Nagkakalatan chismis? Wala yan. Nung nag-aaral ka, gagong-gago ang mga nilalapitan mo. Walang hiya. Inaapi mo si Yun. Doon na natin naabot, pero hindi namin pinapayagang padapain siya. Hindi ako. Hindi ko talaga kilala yan si Lesion. Lumayo na kayo. Run! Ron, ayos ka lang ba? Mr. Lu, ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko talaga. Sige, dadalhin kita sa ospital. Hulihin yung mga yan at ipadala sila sa abogado para sila ang makakuha ng pinakamabigat na parusa. Opo, hulihin sila! Doctor,
Kumusta ng asawa ko ngayon? Huwag kayong mag-alala, Mr. Lu. Walang masama sa ginang. Pero ano? Pero ang ginang ay buntis ng kambal. Dati may malnutrition siya, kaya sobrang anemia. Kailangan mag-ingat sa nutrisyon habang buntis at regular na magpa-check up. Dalawang bata. Ang saya ni Mr. Lu. Dalawang mga anak natin na tinataglay. Ron. Salamat. Mr. Lu, pwede ba kitang tanongin ng isang bagay? Ano yun? Mr. Lu, gusto mo ba si Miss Lin? Sino? Si Lin Chi yun. Hindi ba kayong dalawa'y magkasintahan? Huwag kang maniwala sa mga nakikita mong walang kwentang bagay sa internet. Naiintindihan mo? Wala akong anumang relasyon kay Lin Shi yun. Wala talaga. Talaga? Talaga? Talaga. Ang cute mo talaga. Kasal na tayong dalawa ngayon. At may baby na tayo ngayon. Kaya huwag mo nang ulit-ulitin pang isipin ng mga walang kwentang bagay. Opo. Inaantok na ako. Matutulog muna ako. Sige, matulog ka na. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Mr. Lu, kahapon, maraming sumulpot sa internet ng mga post tungkol sa ginang at sa mga marketing accounts ng tito at tita niya. Ang ginang daw ay ungrateful at nakikialam sa relasyon ng iba. Pinantriya ang ginang at may forum pa na nag-post ng live location ng ginang. Nalaman niyo ba kung sinong gumawa nito? Opo. Si Lin Shi yun. Doon sa mga account ng tito at tita niya ay may isang pumasok na malaking 200,000 na pera. Ang pera nga ito ay nagmula sa kanyang manager. At yun ang nagpa-udyok sa mga fans para punterihin ang ginang. Yun ay bahagi rin ng kanyang plano. At bukod pa dito, nahanap ko rin na si Lin Shi yun ay dumating sa villa bago ang auction. Sabi ko na nga ba kung bakit parang wala sa mood si Ronron sa araw na yun. Mukhang masyado pa rin ako maawain sa kanya. Ipadala mo sa akin lahat ng impormasyon na mayroon ka tungkol kay Lin Shi yun. Magagamit ko ito. Para saan? Para magiganti sa anak namin! Mr. Lu, ang 5 tao na pumalibot sa ginang kahapon ay mga tagahanga ni Lin Shi yun. At ang tumulak kay ginang ay si Liro. Nakasalukuyan nagtatrabaho sa Jianggang newspaper. At ang 4 pa na iba ay estudyante sa Jincheng Normal University. Natagpuan pa namin ng ilang mga batang reporter. Ganitong ugali nila. Kapag naging guro o reporter, pagsasangkot nila ay magpapasama sa iba. Gamitin natin ang legal na paraan. Suriin mo na mabuti ang mga reporter na yon. At tignan kung meron pa silang mga natitirang video o larawan na hindi pa natatanggal. Linisin mo lahat at ipagbabawal sila sa industriya. Opo. Bukod pa rito, kontakin ng kaukulang departamento. Ang kalinisan ng tindahan ng prutas ng pamilya mo ay hindi pumasa. Nagtitinde sila ng mga prutas na palaya at pabulok. Isara ang kanilang tindahan. Naiintindihan ko po, Mr. Lu. Si Miss Lin Shi yun. Anong gagawin natin? Dahil sa pangalan ng pamilyang Lin, bibigyan muna natin siya ng leksyon. Ipapadala ko sa iyo lahat ng mga detalye mamaya. Sige po. Gusto ko rin makita kung paano mamatay ang babae na ito. Aagawan ba ako ng lalaki? Karapat dapat ba siya? Tama. Uy, ayun si Lin Shi yun. May mukha pa siyang lumabas. Ano ngayon? Isa siyang sikat na artista. At napakaganda pa niya. Anong sikat na artista? Puro pake sa kamay ng cat niyan. Ikaw? Isang salita niyo pa! Pupunitin ko yung mga bibig ninyo! Oh, sige na. Huwag ka na magalit. Uy, sandali. Ano to? Ano yan? Ito ay krisis. Ayusin ito agad! Oo, sige. Hello? Ano? Lahat ng endorsement kakanselahin? Oo nga, sabi ng mga brands, ngayon daw si Miss Lin ay may pangit na reputasyon. Kung itutuloy ang kontrata, makakasira daw ng brand. Kaya gusto nilang tapusin. Ano? Ano ba? Ayon sa kontrata, kapag may iskandalo habang may kontrata pa, kailangan daw bayaran ni Miss Lin ng malaking danyo. Ikaw... Anong plano ng kumpanya? Bakit wala pa yung response? Magtatlo pa pang pelikula na naka-line up. Ayan na yun! Miss Lin! Wala. Kanuwan lang kami. Miss Lin, tungkol po sa inyo na nambubuli ng co-actors, may masasabi po ba kayo? Miss Lin, ang mga projects ninyo, totoo po bang chismis? Ano ko niyo yan dahil sa relasyon sa investors? Pwede niyo po bang sagutan ito? Pwede po ba may limalisik? Tipis na matanong sa amin. Tapos na. Lahat tayo tapos na.
Umalis ka! Anong karapatang ipasa ng tindahan ko? Aray! Ang tindahan nyo ay bagsak sa Pirate Sanitation Standards, kaya ito illegal na ipinasara. Hindi na kami magpapapigil. Huwag nyo kami subukan. Hoy, kayo! Sarado na ang tindahan. Paano na pag-aaral ni Zenzen? Mukhang nakakuha talaga ng mayam connection si Muranran. Ngayon, anong gagawin natin? Oo nga, paano na tayo? Anong gagawin? Tinalaki mong batang yan na ilang taon. Hindi mo pa rin siya kilala. Simot sa pool. Sunod-sunuran yan. Pag kinausap mo yan ng maayos at malambing, siya na mapapaikil mo pa rin siya. Sino kayo? Kaming pamilya ni Ranran. Nandito ba si Ranran? Tayo yung pamilya ni Ranran na nagkakaroon ng chismis online? Anong kailangan niyo rito? Kasi namin kausapin si Ranran. Oy! Ranran! Umalis ka! Hoy! Tumigil kayo! Ranran! Ay nako, buti lang at ayos ka. Nabawasan na rin pag-alala ko. Ako at ng tito mo ay nadala lang. Parang nawala pa ng utak namin. Yung mga tao na yon, nang bastos kang online, di ba? Sa dami ng taon, itinuring ka naman naming totoong anak na babae. Siya, patawarin mo na kami. Nang bastos lang ba? Alam niyo ba, sinundan nila ko sa kalsada at tinawag kong kabit. Binugbog pa ako. Kung hindi dahil kay Mr. Lu, baka ngayon, hindi niya na ako magkikita. Huwag yan sabi anak niyo ako. Sa lahat ng taon na yon, anong klaseng buhay ay pinapadama niyo sa akin? Ay nako, kasalanan nyo ng ibang tao. Anong kinalaman namin doon? Oo nga naman. Tingin ko naman okay ka na ngayon. Kalimutan na natin nakaraan. Hindi ba't mas marami ka lang namang ginawa sa bahay? Pamilya pa rin tayo. Bakit kailangan pang palakihin? Kausapin mo na lang yung boss mo at huwag niyo nang ipasara tindahan namin, ha? Umalis na kayo. Hindi ko na kayo mapapatawad. At hindi ko na rin kakausapin si Mr. Luke para sa inyo. Simula ngayon, tayo wala ng anumang ugnayan. Ikaw talagang bata ka. Pinalaki ka namin ng maraming taon. Tapos puputulin mo agad? Ranran, kanila lang. Pasensya ka na. Medyo napalakas ang boses ko. Sa lahat ng taon na to, kung may pagkukulang kami ng tito mo, patawarin mo na kami. Humingi kami ng paumanhin. Pero, wala namang kasalanan ng kapatid mo. Bagsak siya sa entrance exam. Tapos isinara pa ang tindahan. Wala na siyang papasukan. Paano yung kinabukasan niya? Masasayang buong buhay niya. Oo nga ate. Hindi mo ko pwedeng talikuran. Gusto ko pa naman mag-aaral sa ibang bansa. Grabe, wala pa ko nagkitang mas makapal mukha sa inyo. Aling Shen, ayos lang yan. Huwag ka nang magalit. Uulitin ko, hindi ko kayo mapapatawad. Ni isang kusing, hindi ko ibibigay sa inyo. Lumayas sa kayo. Hayop kong bata ka, pinaghirapan ka lang pala kinilang taon. Kunting pabor lang to, ang dami pong sinasabi. Tama. Mukhang hindi pa sapat ang parusa na pagsara ng tindahan ninyo para matuto kayo. May lakas pa kayong loob na manggulo dito sa bahay. Ay, Umalis na kayo sa Shangjing. Huwag na kayong magpakita sa harap namin ni Ranran. Huwag niyo kong sisihin kung walang awa ang kamay ko. Yagjuan! Palayasin mo sila! Apo, Boss Lu. Ranran! Huwag mo akong hawakan! Ranran! Lumayas na kayo sa Shangjing. Huwag niyo nang gambalahin ang aming ginang. Kung hindi, lumayas kayo! Makakapag-aral pa ako sa abroad? Si Lokong Jiyon, hindi natin siya kayang banggain. Kung alamang natin na si Mura na batang yan ay magiging swerte sa buhay, sana noon pa lang, pambata tayo sa kanya. Ngayon, anong silbi ng pagsisisi? Ha? Umalis na lang tayo. Aray ko. Pasensya ka na, Mr. Lu. Huwag kang magalala. Wala kang dapat ipag-sorry. Ikaw ang asawa ko. Ikaw rin ang magiging ina ng mga anak ko. Poprotektahan kita. Obligasyon ko yun. Naiintindihan mo? Inaantok ka? Oo, antok ng baby natin. Tara na't matulog sa taas. Ma, Ikaw talagang bata ka. Ngayon ka lang sumagot ang tawag ko. bakit po? Kailangan ba laging may dahilan para tawagan ka? Kailan ka ba mag-uuwi ng nobya? Tingnan mo naman, yung anak ng pamilya Lu, mas bata pa sa'yo. Di rin naman mas gwapo siya sa'yo. Pero may anak na siya at lumaki na. Hintayin mo lang ng konti. Si Ranran, kailangan pa kasing magpagaling. Ano? May nobya ka na talaga?
Eti, dalhin mo agad dito. Gusto ko siyang makita. Sa birthday mo na lang, sabay kaming uuwi. Ang batang to, bakit kayo mo lang sinabi? Itong batang to. Totoo nga, dumating din ang araw na namumulaklak ang punong bakal. Pero may narinig ko kanina, ang sinabing kailangan para magpagalian ng katawan. Wala pang karanasan sa pag-ibig si Conjoy. Baka naloko lang siya. Lozeng, ayusin mga schedule ko. Kailangan ko siyang kilalanin ng personal. Opo, madam. Semester lang itong mga araw, palaging abala hanggang ating gabi, lumutang ng eyebags niya. Itong pabango na to, nagkakagising ng isip, ibigay ko sa kanya bilang pasalamat sa tuloy ng araw. Ay nako! Iha, tulungan mo naman ako. Mahina na ang tuhod ko. Saan ang galing mata ng kulubot na to? Ang palda ko, ilang libang halaga niyan. Kung marumahin mo yan, kayong bang bayaran? Ay nako. Ate, ayos ka lang po ba? Miss, mukhang gusto lang mambiktima ang matandang yan. Baka ikaw pang singilin. Oo nga, di kami basta tumutulong sa matatanda. Eh paano kung totoong nadapa? Mas malagang tumutulong. Ate, tulungan po muna kita tumayo. Ay nako. Ang ganda ng batang ito. Mabait pa ang puso. Hindi mukhang masamang tao. Ate, gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Wala akong pera. Ayoko magpa-ospital. Eh, gusto niyo lang po ba kontakin kong pamilya ninyo? Wala rin akong pamilya. Ay nako, masakit ang balakang ko. Sabi ni Mr. Lu, kalahati ng kumpanya ay sa akin din daw. Dadalhin ko muna sa loob para makapagpahinga. Wala lang ang problema, di ba? Ate, samahan ko po kayo sa loob para makapagpahinga. Sige. Conjoy, wala na talaga akong malalapitan. Awin ako ipagtanggol ng kumpanya, yung mga brand sponsors, para ang mga moto kong makasingil ng termination fee. Ikaw na lang pag-asa ko. Miss Lynn, ang CU Group ay kailanman hindi kukuha ng endorser na may masamang reputasyon. Bawat isa ay kailangan managot sa sarili nilang ginawa. Maaari ka nang umalis. Conjoy, nakikiusap ako sa'yo. Talagang mo naman ako. Iniisip mo ba na bumangsit ng pamilya Lin? Kayo ako tinanggihan? Mayroon pa naman ako sa Lin family. Basta tulungan mo lang ako. Kahit ano papagawa mo, gagawin ko. Miss Lynn, galangin mo naman ang sarili mo. Yang Juan, nandito ako. Ihatid mo siya palabas. Miss Lynn, dito ang daan palabas. Sino ka ba? Ikaw ba marang tumingin sa pinadaanan mo? Miss Lin, bakit nandito ka? Bakit siya na naman? Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako mapapahamak ng ganito. Kaawa-awa. Nandito ako para kausapin si Conjoy, syempre. Mismo. Ito ang Shenmue Group. Pinakamatang lugar sa buong Shenzhen at pinakakumikita negosyo rin. Tapos magdadala ka rito ng maruming mata ng babae? Ano bang ibig sabihin yan? Nadapa lang po siya sa labas. Wala na rin siyang pamilya. Kaya dinala ko siya sa loob para makapagpahinga sandali. Kapag ayos na siya, alis din kami. Hindi naman kami makakaabala sa trabaho ng iba. Sabi mong hindi abala? Ganun na nga, wala na ibang sasabihin. Tingnan mo lang mga empleyado, lahat sila abala sa pagtatrabaho. Tapos ikaw, dinala mo yan dito, isang marumi at dugyot na matanda. Paano masasabing hindi yan nakakaabala sa trabaho? Hindi ba tama ako? Oo nga. Sa labas ka magpahinga, anong ginagawa mo dito sa kumpanya namin? Hindi ito part o hard din. Abala na nga kami sa trabaho. Lalo mo pa kaming ginigulo. Mga kabataan ngayon, bakit wala na kayong respeto? Respeto? Ang respeto ko, hindi para sa mga taong tulad niyong hamak lang sa tingin ko. Kung palagay ninyo, ang pasensya namin ay nakakaabala, ay magkusang loob kayo aalis. Umalis na kayo mismo. Tama. Ang dumi mo. Malay natin, baka masakit ka pa na nakakahawa. Umalis na kayo! Alis! Alis na. President Lu, mula sa lumang bahay. Nandito raw si Madam ngayon. Anong sabi mo? Hello, ang tinawagan niya kasal ko hindi matagapang tawag. Pupunta si Ronron sa kumpanya ngayon. Sabi ni Aling Shen, siyang Madam umalis daw ngayong hapon para magdala ng regalo para sa iyo. President Lu, nag-aalala ka ba na masungitan siyang Madam? Alam mo naman ang ugali ng mama ko. Sigurado akong sinadya niyang puntahan si Ronron. Alamin niyo kung nasa na sila ngayon. Puntahan natin. Opo. Umalis na kayo. Paano niyo na nagagawang tratuhan ng kanyang isang matanda? Tingnan natin kung sino magdatangang palayasin siya. Totoo ang mabatang batang ito. Napakahusay. Sino ka ba sa kumpanya namin? Kahit sinong pusa at aso na namang nakakapasok? Parang pamilyar siya. Naaalala ko na. Siya yung babae na sumikat sa internet dahil sa iskandalo. Yung walang utang na loob na kabit. Ano raw?
Hindi ako kabet. Lahat ng balitang yan ay kasinungalingan. Kasinungalingan daw? Sinong maniniwala dyan? Di ba yun nasa video? Mga kabak-anak mo rin yun? Kung ganun, bakit ka nila siraan? Abay malinaw. Ikaw sumira sa relasyon ni boss at ni Miss Ling. Walang hiya ka. May gana ka pang magpunta dito sa kumpanya? May kasama pang matanda? Ano to? Gusto mong panggap na mabait sa harap ng boss natin? Kabet? Ano bang nangyayari dito? Kayo, pinaparatangan niyo ako ng walang basihan. Isusumbong ko kayo. Tama na. Ayaw kong personal kong problema ay makaka-apekto sa inyong trabaho. Talagang si Miss Lin natin ang the best. May malasakit at madaling makatinis sa damdamin ng iba. Si Miss Lin, hindi mo maihambing sa babaeng galing sa squatter. Narinig mo yan, mismo? Hindi ka welcome sa Sheyu. Hindi ka karapat-dapat kong Joey. Sinasabihan na kita. Dalhin mo na lang ang maraming matanahiyan at umalis ka na. Ang kumpanya namin ay hindi tambakan ng basura. Tatawagin ko na ang security. Lumayas kayong dalawa ng matandang yan. Huwag kayong mapakita dito. Lumayas na kayo. Tama na nga yan. Ate, hayaan mo na. Humanap na lang tayo ng ibang lugar para magpahinga. Iha, huwag kang mag-alala. Walang makakapag-alis sa atin ngayon, ha? Hindi ko akalang ganito na ang asap ng mga empleyado sa Shiyu. Sa ilang taon lang mula na ako magretiro. Nakakahiya. Ngayon, formal kong inaanunsyo. Ikaw, at ikaw, lahat kayo, tanggal na sa trabaho. Narinig ko ba yun ng tama? Ikaw, magtatanggal sa kanila? Yung matandang to, siguro nasisira na ng bait. Kaming mga portales ng Shiyu, isang janites ang tulad mo, anong karapatang tanggalin kami? At sinabi mo pang retirado ka na? May demensya ka na ba? Mga executive daw ng kumpanya? Kung hindi ko lang ito nasaksihan ngayon, hindi ko malaman na Shiyu pala ay may ganitong mga arrogant at abusado na namimili kung sinong babastusin. Patandang babae! Sino bang tinutukoy mo? Mas mabuting pumunta na lang kayo ng HR department para mag-resign. Kung hindi, marami kong parang para pagsisihan nyo yan. Ayos lang. Gusto ko rin makita kung paano mo kami pagsisihan. Hayaan mo na sila. Humanap na lang tayo ng ibang lugar at mapatingin sa doktor. Mas mahalagang kalusugan. Papataw ko si Mr. para ayusin ito. Iha, mabait at maunawain kang bata. Isang mabuting anak ka. Pero alam mo, hindi tayong dapat umalis. May ibang tao na mas dapat lumayas. Matandang bro ha. Isa kang baliw. Sobrang arte mo na. Ayaw mong umalis? Sige, tutulungan kita. Security? Paalisin niyo sila. Bitawan mo ko. Wala ba kayong matatandang kamag-anak? Ganitong pagtrato sa matanda? Gusto kong malaman kung sino magtangka. Uy, matandang bruha. Adi ka ba sa pag-aartista? Kung umarte man ako, hindi pa tapos ang palabas. Yan siling na artista sa ganyang asa ngayon. Kapag kumalat to, siguradong magiging usap-usapan. Ah, tama. Narinig ko pa nga. Nagmamagaling daw si artista. Nambubuli pa at nag-angakit sa kama. Ano mong pinagsasabi mo? Walang hiyang matanda. Tumigil ka na. Huwag kang mag-video. Isang janitor ka lang. Ang aming Miss Lin ay hindi gagawa ng gayang kabubuyan. Panirang puri lang yan. Sigurado si Buslo, ipagtatanggol siya. Ibigay mo yan. Walang mono kang mata ng bruha. Iha. Ronron! Ronron! Ronron, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kanjue. Kailan pa ba nangyari na ang gwardiya ng CEO ay sumusunod sa utos ng iba? Boss Lu, kami po ay... Kung ganyan kayo kasunurin sa kanya, pagbibigyan ko kayo, pumunta agad sa HR department at mag-resign. Ang sweldo ninyo, hayaan yung siya ang magbigay! Boss Lu, patawad po. Layas! Miss Lin, ipaliwanag mo sa anong kalidad ka ba ng babasto sa kumpanya ko dito sa CEO? Itong babaeng to, ewan ko gusto nagapot na isang mabang tagalinis. At pilit ng dila dito sa kumpanya at gusto pa rin sa opisina ng CEO. Sobrang napiktuhan ang trabaho ng lahat. At si Miss Lin, dapat lang talaga tawagan niyang security para palayasin sila. Tama, President Lu. Ang dumi-dumi ng matandang yan. Paano kung may sakit siya at mahawa pa kami? Wala siyang sakit. Kaya lang kayo mapanghusga dahil isa siyang tagalinis. Kaya pinapalayas niyo siya? Kanjue, hindi ganon. Lahat naman yung kakakita nang wala kaming ginagawang mali o minamait siya. Aba, nagmamalinis pa. Binabaliktad pang sitwasyon. Yang mga ganyan na palusot, marami na akong nakita niyan. May ebidensya ako. Ang respeto ko, hindi para sa mga gaya mong mababang tingin sa iba. Ang dumi-dumi mo pa. Baka nga, masakit kang nakakahawa. Ang kumpanyang to, hindi tambakan ng basura. Kung ayaw mong umalis, ipapatawag ko ang security. May ebidensya na! Ano pang malusutin nyo? Lahat ng nabanggit sa recording, tanggal agad sa lahat ng kumpanya na pagmamayari ng grupo habang buhay nang hindi kayo tatanggapin!
Ginawalan namin niya para sa imahe ng kumpanya. Ang layunin lang namin ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng isang pagkakataon. Ayoko nang ulitin pa. Kaya kung ako sa inyo, mag-resign na kayo sa HR department. O kuya naman, ipalabas kong terminated na kayo sa buong grupo. Piliin nyo. May isang bagay din na tama ang sinabi ni Miss Lin. Hindi kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok dito sa Shio Group. Kung sino man na magpapapasok ulit kay Miss Lin, tanggal na agad! Ron, Aling, tara na po. Halika, Ranran. Ate, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ma, tapos nang palabas. Isang kumpol na mga multot demonyo. Ranran, halika na. Ma? Ranran, akong ina ni Conjoy. Sinasaktan ka ba ng batang yan? Ang batang yan, bukod sa mukha, wala nang iba. Matanda na nga. Masungit pa. Kapag pinaiyakan yan, sabi mo lang sa akin, akong bahala sa kanya. Ma, ang kapal din ng mukha mo magsalita. Ang galing mo na talaga, ha? Aba, nagtawa ka pa na isang mabait at magandang dalaga. Pero na hindi mo pa pinapakilala. Anong klaseng nobyo ka ba? Asawa po. Ano? Kasal na kayo at hindi mo na sinabi sa akin? Lukunjuwe, ang kapal mo talaga. Tumatabang ka na ngayon, ha? Ako po. Kasal na po kami ni Mr. Lu. At saka po, maayos naman po pagtrato niya sa akin. Ay nako, kasal na pala kayo. Huwag mo na pong tawagin tita. Mama na dapat. Ma. Ay nako, ang bait mo talaga, Ranran. Halika, itong regalo ni Mama sa unang pagkakita natin. Tanggapin mo. Ang ganda naman ng batang ito. Kaya gusto talaga kita. Nako, masyadong mamahalin po ito. Hindi ko po matatanggap. Sabi ko, tanggapin mo. Kaya tanggapin mo. Dahil sa pamilya Lu, karapat dapat tayo sa magaganda. Sumunod ka, ha? Tanggapin mo na. Nagustuhan ka ni Mama eh. Ranran, anong nangyari? Ranran, hindi kaya? Buntis ka? Uminom ka muna ng tubig. Ay, Diyos ko. Magkakaapo na ako. Tingnan ko lang yung mga chismosa. Sino pang tatawa sa akin ngayon? Nako, ang dumi ko ngayon. Bilisan mo dalhin si Ranran sa lunch para makapagpahinga. Ang dami niya yung pinagdaanan. Pati ang bata napagod na rin. Sige na, sige na. Ay, nako. Sabihin mo, ano nangyari? Sa tingin ko si Ranan bata pa naman, di ba? Pero bakit bagong kasal pa? Tapos buntis na? Ma, hindi na mahalaga yon. Si Ronron ang pinili kong maging asawa. Bukod sa kanya, ayoko ng iba. Ma, si Ronron ay nasa loob pa. Huwag mo naman siyang takutin. Alam ko na yan. Oo nga pala. Anong meron kay Linshi yun? Narinig ko kasi sabi ng mga empleyado, akala raw nila kayong magkasintahan. Hindi pa nila nakikita si Ranran. Hindi kasi lumalabas si Ronron at nagpapahinga lang sa bahay. Hindi pa siya nakakapunta sa opisina. Tungkol naman kay Linshi yun, wala kong kahit anong relasyon sa kanya. At kahit kailan, hindi ko yan inamin. Wala talaga akong kinalaman sa kanya. Yung mga empleyado naman sa kumpanya, ngayon ko lang din nalaman na ganun palang iniisip nila. Grabe sila. Sa tingin ko, si Linshi yun, may hindi magandang intensyon. Sigurado kung siya nagpakalat ng maling akala. Ayusin mo yan ha, huwag mo ngayong masaktan si Ranran. Opo, naiintindihan ko. Huwag po kayong magalala. Sige na nga, uuwi na muna ako. Ay oo nga pala, sa birthday party ko, sigurado isasama mo si Ranran. Yang Chuan, samahan mo mama ko palabas. Eh, ihatid mo si mama pabalik sa lumang bahay. Madam. Halika na. Look, Jay. Kahit na matandang babae na pinula niya sa kalye, maalalahanin ka sa kanya. Pero sa akin, ayaw mong tumulong. Ikaw nagtulak sa akin. Miss Lin, ilang araw lang nakaraan, ang suplada mo pa sa akin. Ngayon, sobrang lapit mo na. Anong sinasabi niyo, Mr. Wang? Noon, medyo wala akong sa sarili. Ngayon talaga, nandito ko para humingi ng tawad. Miss Lin, hindi sa ayaw kitang tulungan. Sa mga nakaraang taon, hindi na nagpapakita si Madam Lu. Wala pang nakakakita sa kanya. At saka, alam mo rin naman kung gaano katuso si Mr. Lu. Kapag napikon mo siya, hindi mo kayang akuin ang kabayaran. Mr. Wang, alam niyo naman kung ano ang mga sinasabi tungkol sa akin online. Bukod sa inyo, wala na akong ibang pwedeng masandalan. Mr. Wang, huwag kayong mag-alala. Basta may sama niyo lang ako sa birthday party ni Madam Lu, ako nang bala sa lahat. Pangako, hindi kita madadamay.
Ayos! Ayos! Ranran, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapahiya ng ganito. Ipaparamdam ko kung anong ganti ang karapat-dapat sa'yo. Bakit parang kinakabahan ka? Ayos ka na ba? Huwag kang magalala, poprotektahan ko kayo ng baby. Napakaganda mo at napakahusay pa sa pabango. Mabait at maasikaso pa, sigurado kung magugustuhan ka nila. Totoo ba? Siyempre naman, tara na. Kunjuwei, papasukin mo muna si Ranan kasama ko. Salubungin mo muna ang mga tiyuhin mo. Baka makalimot ka sa asal. Ano ba, bata ka? Hindi ka ba mapakal na kasama siya sa akin? Hindi naman sa ganon, mauna na kayo sa loob. Sige. Hindi ba si Miss Mo ito? Bakit may kasama kang maba at maruming janitress? Miss Mo, alam kong galing ka sa maliit na pamilya, medyo kulang ka sa karanasan. Pero alam mo siguro na maraming katulong ang pamilya Lu. Hindi mo na kailangan pang magsama ng sarili mong janitress. Nakakatawa naman. Ang ganyang tao, anong ginagawa sa birthday ni Madam Lu? Baka naman, nandito lang para mauwi ng pagkain. Kaya pala paglapit niya, naamoy ko agad masingsang na amoy. Amoy panis na prutas. Mukhang dukha talaga. Kahit pa magsuot ng ginto, hindi matatakpan ang kahirapan sa itsura niya. Tama na nga kayo. Hindi siya janitress. Mismo, mas mabuting siguro tanggapin mo ng katotohanan. Ikaw, pati yung matandang babae sa tabi mo. Wala kayong karapatan nandito. Kung marunong ka, umalis na kayo agad. Si Lynn ang sikat na artista. Binabayaran ng danyos. Kung tama ang alaala ko, sa okasyong ito, wala kayong imbitasyon, di ba? Tumahimik ka! Ano bang alam mo, janitress? Isa akong anak ng pamilya Lynn. Kung hindi ako iimbitahin ni Madam Lu, mas lalo kayo hindi karapat dapat dito. Anak ng Lynn talaga, ang nanalait sa iba, malalait din. Sa nakikita ko ngayon, ang pamilya Lynn ay bagsak na at umaasa sa pagbebenta ng sariling kabataan. Hindi na nakakagulat yon. Ikaw matandang bruha! Alam mo kung ano sinasabi mo? Teka, yung matandang yan, parang may dating nga, mukhang pakitang tao lang. Isa lang siyang janitress, ano ka ba? Sino ka ba at nangaas ka sa birthday ni Madam Lu at nagyabang ka pa ng ganyan? Mr. Wang, yung janitress na yan, binastos ako. Maaari ko bang malaman kung sino kayo at anong karapatan nyo na laitin ang kasama ko? Isang panauhin ni Madam Lu? Ang estado ko, hindi mo na dapat alamin yun. Ako'y wala namang iba, kundi ang chairman lang naman ng Wang Corporation ng Shangyang. Hindi pa ba sapat sa'yo yon? Ang Wang Group sa Shanjeng? Yung kumpanyang halos mabangkarote nitong unang kalahati ng taon na kinakilang ibentang anak ng babae para lang mailigtas ng negosyo? Kung ganon, hindi ka nga karapat dapat. Ikaw! May dilusyon ka pa rin ba? Hindi ka pa gumagaling? Puro yabang. Baka matapilo ka sa sarili mong dila. Isa ka lang namang tagalinis ng kasal sa lansangan. At may lakas ka ng lupag-usapan si Chairman Wang? Ang taong tulad ni Chairman Wang, kayang durugin ka. Na parang langgam lang. Ganun ba? Tingnan natin kung paano ako dudurugin ni Chairman Wang. Miss Lynn, huwag kang ganyan. Siya ay si... Moranran, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Isa ka lang laro ng lalaki na pansamantalang kinagigiliwan. Laruan? Siyempre, ang pamilya Lu ang pinakamakapangyarihan sa Shanjeng at sa buong China. Napaka-impluensya nila. Palagay mo ba matatanggap siya ng isang babaeng walang angkan? Walang kakayahan at mukhang taga-probinsya? Gagawing may bahay? Matututo ako sa hinaharap. Ako'y magsisikap at magiging mas maayos. Mabuti, si Ranan ay matalino. Mas matututo pa siya kaysa sa iba. Ang jologs talaga. Matuto raw. May mga bagay na hindi natutunan. Tulad ng dugo, ang dugong tulad sa inyo, ganyang uri ng lahi. Hindi karapat dapat sa pamilya Lu o sa kahit sinong narito, hindi kay kauri namin. Tama na! Ang kabait at kasipagan ni Ranran ay mas malaga kaysa sa lang pinagmamalaki mo. Tumabi ka! Dadaan kami ni Ranran. Papasok kayo? Tumingin ka nga kung sino ka ba talaga? Malakas ng lugang pumasok dito? Mababa pa rin ang antas mo, tapos nang mamagaling ka pa? Hindi mo talaga ng pwesto mo. Pasensya na po sa abala mga tiyuhin. Ano ka ba naman pamangkin? Ang nanay mo, matagal lang hindi lumalabas. Kaming matatanda. Masayang masaya kami na magkasama siyang muli. Tama, na mahigit 10 taon na pala. Ayos lang ba ang kalagayan ng nanay mo? Mabuti po ang lahat kay mama. Tayo na po. Kayo, bakit hindi pa kayo pumapasok? Kunjuwei, buti na dumating ka. Itong si Miss Mo, pinipilit niyang isama isang tagalinis sa kasiyahan. Noong dinala niya ito sa kumpanya, pinalampas na lang namin. Pero ngayon, ito'y birthday ng Madam Lu. Ang mga bisita rito, lahat ay mayayaman. Paano kung makakabangga siya ng isa?
Tama, ang mga imbitado ngayon ay paong mga personalidad at pinuno ng kanya-kanyang angkan. Hindi ito lugar para sa mga mababang uri na gustong kikain lang. Naglalakas lupa sila magsalita ng bastos. Walang galang sa ibang tao. Magandang araw, Mr. Lu. Ako ang chairman ng Wang Group. Wang Chang pangalan ko. Ako mismo ang saksi sa dalawang ito na bastos at walang modo. Pinagtawanan ng pagbagsak ng pamilya Lin at ininsulto si Lin Xiaojie. Ikaw ang saksi? Oo. Ako ang saksi. Mr. Lu, kami rin makakapagpatunay. Tama yun. Hindi ko alam. Nag-asawa ko at ang aking ina na papasok lang sa handaan ay tinawag niyong sa pilitang pagpasok. Ano? Hindi maaari. Siya lang isang maraming tagalinis. Paano siya? Mrs. Lu, hindi ko pa sinasadya kanina. Isa lang po itong malaking hindi pagkakaintindihan. Ginanglo, hindi po namin Hindi alam. ko namin alam. Hindi po namin alam. Ang bilis yung bumaligtad. Mrs. Lu, Kunjue, si Muranran. Sinasadya hindi mag-get up to itong pagkataon ni Ginang Lu. Kaya tagurang malaking hindi pagkakaintindihan. Miss Lin, ilang beses ko na sanang sasabihin, pero ikaw mismo pumipigil. Pero dahil sa itsura, hinasgahan niyo na ako. Miss Lin, Mr. Wang, sa tingin niyo ba, dahil ang mama ko ay isa lang tagalinis at walang koneksyon, pwede niyo na siyang bastusin kahit kailan gusto niyo? Ngayon lang kayo nagsisisi nang malaman niyo kung sino talaga siya. Kunjue, pakinggan mo man ang paliwanag ko. Miss Lin, pakiusap, tawagin mo kong Ginoong Lu. Ayoko magkaroon ng maling akalang iba tungkol sa ating dalawa. Mr. Lu, talagang wala kaming masamang intensyon. Ang totoo niyan, nag-alala lang kami na baka may makapasok na di-imbitado at makagulo sa mga panauhin. Kung hindi dahil sa'yo babaeng mahilig manira ng iba, hindi sana ako makapagsalita ng masama kay Ginang Lu. Bakit hindi ka nalang humingi ng tawad kay Ginang Lu at sa batang Ginang? Mr. Lu, huwag kayong magalala. Kahit ano pong gawin niyo sa kanya, wala akong tutol. Wala na kaming anumang kaugnayan. Tama na. Ngayon ay kaarawan ko. At masisirang araw ng lahat. Pero, sana si Miss Lin at kayong lahat na narito, mula ngayon, ay huwag nang magpakita pa sa harap ko. O makialam sa pamilya Lu. At sa anak ko kahit kailan. Palabasin niyo sila. Mula ngayon, ano man ang okasyon ng pamilya Lu, hindi na kailanman sila iniimbitahan. Ron, ma, tayo na sa loob. Mga gino't ginang, pakiusap, tuloy po kayo sa loob. Halina, palabasin ko na kayo! Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko! Pakiusap, Sige na! makinig muna kayo! Sige na! Iyan ba si Ginang Lu? Nung pumanaw si Ginoong Lu noon, siya lang mag-isang bumuhay sa Lu family at pinalaki niya si Mr. Lu ng ganito kahusay. Talagang si Ginang Lu ay may pambihirang karisma. Oo nga, pero yung babay sa tabi niya, sino kaya yun? Parang hindi ko pa siya nakita noon. Hindi ko rin kilala. Sabi nila, ngayong gabi raw si Ginang Lu ay ipakilala niya ang kanyang manugang. Baka siya nga yun. Ginang Lu! Matagal na po tayong hindi nagkita. Napakaganda niyo pa rin. Ay nako, masyado kayong mapagbigay. Kayo rin naman, napakababa ng loob. Napakagaling din ni Mr. Lu. Siguradong malayo pang mararating ng pamilya Lu. Sige na, tara, pasukin niyo na kami. Sige na! Huwag na kayong pumasok sa loob. Walang iyong babae! Anong sabi mo noon? Hindi mo ako idadamay. Pero ngayon, inalis na tayo ng Lu family. Wala na ako! Wala na pamilyang Wang! Murandan, wala kang kwenta. Dapat ka lang mamatay! Narinig ko ngayong gabi, si Ginang Lu ay mag-aanunsyo sa salo-salo. Papakilala rin niya magiging manugang niya sa inaharap. Oo nga. Tara, pumasok na tayo. Murandan, pinahamak mo ko ng ganito. Tapos gusto mo pang maging ginang ng Lu family? Hindi ko hayang mangyari yan. Ang aming pamilyang Queen ng Shenghe ay nag-aalay ng isang sining ni Tang Ye. Ang pamilyang siya ng Yunzu ay nag-aanay ng 1,000 taong gulo na pulang ginseng. Ang pamilyang Qin ng Jiangsu ay nag-aalay ng isang pares ng napakabihirang jade bangles. Binabati ko kayo, Ginang Lu. Maraming salamat. Maligayang bati, Ginang Lu. Maraming salamat. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking karawan. Sana ngayong gabi ay magsaya kayong lahat at malibang. Sa mga nakaraang taon, si Kunjun sumusuporta sa Lu family. Ang pinakaalala ko palagi ay ang kanyang pag-aasawa. Pero ngayon, talagang maswerte siya. Dahil natagpuan niya si Ranran. Alam kong mailan sa inyo na nagsasabi, si Ranran ay hindi mula sa mayamang pamilya. Hindi kilalang angkan. Pero para sa akin, ang kanyang pagkatao at ugali ay mas malaga pa. Kaya ngayong araw, ipinapahayag ko sa lahat na si Ranran ay ang magiging ginang ng Lu family. Naway sa hinaharap, alagaan niyo siya. Oo naman. Magaling na anak at mabuting manugang. Maligayang bati, Ginang Lu. Maligayang bati, Ginang Lu. Ngunit, sabihin ko na ngayon pa lang
Simula ngayon, kung mayroon pa rin manglait kay Ranran dahil lamang sa kanyang pinagmulan, huwag yung sabihin hindi namin kayo binabalaan. Kung ganyan pa rin ang asa ninyo, magkakatikim kayo. Huwag kayong mag-alala, Ginang Lu. Maayos at marangal ang kilos ng ating bagong Gina. Kami pa nga ang aasa sa kanyang pangangalaga. Tama. Kailan po bang kasal nila Lu at ang Gina? Nang sa gayon ay magkisaya rin kami. Masagap din sana namin ang kanilang swerte. Salamat po sa inyong pagmamalasakit. Kasalukuyan pa pong inahanda ang aming kasal. Kapag may petsa na, tsak na ipapadala namin sa inyong imbitasyon. Tapos ng mga formalidad, kaya magpakasal po kayong lahat. Enjoy po kayo. Mr. Lu, totoo ba? Magpapakasalan talaga tayo? Oo. Maya-maya lang ay lilitaw na ang tiyan mo. Kapag doon pa tayo magpakasal, masyado ka nang mahihirapan. At higit sa lahat, gusto ko agad na malaman ng lahat na ikaw ay asawa ni Lu Conchi. Mr. Lu, pasensya na, Miss Lin. Abala si Derek Zhang ngayon. Hindi kayo pwedeng makausap. Seryoso ka ba? Ako si Lin Shiyon, ang director ninyo. Paano hindi ako tatanggapin? Miss Lin, totong abala po si Derek Zhang. Kung maaari po, magpapa-appointment na lang po kayo. Kailangan ko siyang makita ngayon. Hayaan niyo ako makapasok. Ay, teka, Miss Lin, ang lugar pong ito ay opisina ng kumpanya. Hindi po pwedeng basta pumasok. Baka mawalan po ako ng trabaho. Mawalan ka ng trabaho? Anong pakialam ko? Tumabi ka dyan! Miss Lin, security! Security! Miss Lin, si Derek Zhang ay talagang walang oras para makipagkita sa'yo. Wala kaming magagawa kundi humingi ng paumanhin. Ikaw? Hello, Derek Zhang. Ako si Shiyun. Shiyun pala. Oo, Derek Zhang. Yung proyektong pinirmahan natin dati, yung drama na yun. Napunta na sa iba. Abala ko ngayon. Ibababa ko na. Derek Shen, ako si Lin Shiyun. Ako... Hello? 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 Ang tinatawagan ninyong user ay pansamantalang hindi makontak. Pakiulit na lang mamaya. Ang tinatawagan ninyong user ay pansamantalang hindi makontak. Pakiulit na lang mamaya. Lin Shiyun, may mukha ka pa talagang tumawag sa akin. 6 na buwan na nakaraan ang ibinenta kong sarili kong anak na babae para lang mailigtas ang kumpanya. Ngayon dahil sa'yo, tuluyan ang bumagsak ang Wang Corporation. Wala ng pero-pero. Simula ngayon, huwag ka na magpakita sa harap ko. Hello? Ayon sa ulat, ang CEO ng Shiyu Group na si Lu Kunje ay hayagan nag-anunsyo ng kasal sa birthday party ng kanyang ina. Si Lu Kunje at ang kanyang asawang si Muranran ay matagal ng lihim na kasal. Balak nilang magdaos na isang engranding kasal sa lalong madaling panahon. Huwag kayong mag-alala, Young Master Lu. Maayos ang kalagayan ngayon ng batang Gina. Halos wala na siyang problema sa anemia. Ang mahalaga ay ang tamang nutrisyon sa pagbubuntis. Panatilihin ang maayos na emosyon. Bumalik lang kayo sa normal na check-up. Sige po. Salamat, Doc. Ang galing, Mr. Lu, sabi ng doktor, walang problema si baby. Oo nga, pero kailangan pa rin ng sapat na nutrisyon. Uwi na tayo. Paghahandaan ka ni Aling Sheng ng masarap na pagkain. Ay, Mr. Lu, mag-window shopping naman tayo. Nakita ko online nung isang araw. Ang daming cute na damit ni baby. Sobrang cute talaga. Sige, kung anong gusto mo, bibilihin ko lahat para sa'yo. Tara na. Mr. Lu, ang tamis ng cotton candy. Talaga? Hindi kasing tamis mo. Uy, nasa labas pa tayo. Muranran, pagsisiyan mong buhay mo. Ranran, sasagutin ko lang ang tawag. Hintayin mo ako dito. Sige, naiintindihan ko. Ranran! Ranran! Hello, ang tinatawagan niyong numero ay naka-off.
Ate, may nakita ka ba kanina na isang babae na may tangkad na 5'5"? Isang babae na medyo bilog ang muka? Wala. Ay, hello. May nakita ba kayong babae na may tangkad na 5'5"? Tapos medyo bilog ang muka at may kalakihan ng mata? Wala po. Salamat. Amoy ng pampalasing na gamot. Yang Xuan, dalhin mo agad ang mga tao dito. May nangyari kay Ranran. Gising ka na? Hindi ko inaakalang ganito kabilis tayo magkikita. Ikaw? Anong balak mong gawin? Anong balak kong gawin? Huwag kang mainip. Malalaman mo rin mamaya. Lin Shion, pagkawalan mo na ako ngayon, hindi ko na ito susubong kahit kanino. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Tumahimik ka! Lahat to ay dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako na blacklist. Kung hindi dahil sa'yo, paano maiinis si Conjo at si Madam Lu sa akin? Alam mo ba, ang buong pamilya Lin, umaasa silang makakangat ako sa buhay. Pero lahat ng yan, sinira mo. Masaya ka na ba? Lahat ng ito, kasalanan mo. Ikaw may gawa ng lahat ng ito. Hindi totoo yan. Hindi ganun ang nangyari. Pakinggan mo muna ako. Kung sakaling mamamatay ka, makikita na ako ni Kunjoy, di ba? Pati si Madam Lu, tatanggapin na ako. Tama. Basta mamatay ka lang, lahat ng ito, bago nagsisimula. Lin Shion, kumalma ka muna. Ikaw ang kumalma. Ginamit pa yung kawawang itsura mong parang tusong babae para akitin si Kunjoy, di ba? Hello? Mr. Lu, nalaman na po namin. Si Lin Shion po. Lin Shion? Ilang beses niya nang sinaktan si Ranran. Dahil sa pakiusap ng pamilyang Lin, pinabot ko ang pasensya ko sa kanya. Pero ngayon, nangas pa siyang galawin si Ranran. Ngayon, hindi na niya ito malalampasan. Mr. Lu, ang batang ginang ay nasa isang abandonadong bodega. Ang tauhan natin ay papunta na doon. Sige, hintayin niyo ako. Paparating na ako. Muranran, paano kung magandang mukha mong yan ay magasgas ko? Sa tingin mo, pakakaslan ka pa rin ni Lu Conjoy? Ha? Gaano pa katagal? Bakit ang tagal? Boss Lu, 5 minuto na lang po. Huwag po kayong magalala. Papunta na po ang mga tao natin. Walang mangyayaring masama sa batang ginang. Lin Shion, kalmahan mo man ang sarili mo. Pareho tayong babae. Bakit mo ko kailangang pahirapan ng ganito? Pweh! Papahirapan kita? Isa ka lang namang kawa akong babae. Anong karapatan mong pahirapan ko? Ipapadalan kita diretso sa impyerno. Dumudugo ka? Buntis ka ba? Buntis ka nga! Kaya pala kayo nagsama, Muranran. Ginamit mong bata para pilitin siya pakasalan ano? Tama ba? Hindi totoo yan! Ang maging asawa ni Young Master Lu, yan ang pangarap ng napakaraming babae. Pero ikaw, ginamit mo pang ganitong kababang paraan? Muranran, karapat dapat kang mamatay! Lin Shion, hindi mo talaga masilang ko, Joey. Ang mahal mo ay ang titulo bilang Young Mother ng pamilya Lu. Mukhang wala ka talagang alam sa pang-ibig. Kalokohan. Ang dami ko na nagawang drama. Paano kung hindi marang magmahal? Ikaw kaya? Dito ka pa nagkukunwaring malinis at mabait? Hindi ba gusto mo rin ang pera ng Lu family? Pero ngayon, kung marunong ka man o hindi, wala na rin saysay. Dahil mamamatay ka na rin naman agad. Pati ang batang nasa tiyan mo. Papatayin ko rin siya kasama mo. Lumayo ka. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Baby, kapit ka lang ha. Dadating si daddy. Iligtas si tayo. Huwag mo sanang iwan si mommy, please. Lin Shion, gusto mo bang mamatay? Asawa ko. Tumigil ka dyan. Huwag kang gagalaw! Look, Joey. Ngayon, wala na akong natitirang kahit ano pa. Kapag naiinip ang pamilya Lu, mawawala rin ang tuluyan ng pamilya Lin. Ano pa ba ikakatakot ko? Ngayong araw, papatayin ko si Muranran at ang anak na nasa sinapupunan niya. Sila ang isasama ko sa libingan. Lin Shion, kumalma ka. Huwag kang padalos-dalos. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Gagawin namin lahat para maibigay sa'yo. Talaga? Oo. Pakasalan ako nila Joey. Gawin mo akong young mother ng Lu family. Kaya mo bang gawin yan? Ikaw! Imposible yan! Humingi ka na lang ng ibang kondisyon. Sabihin mo lang kung magkano gusto mo. Pera? Para saan pang pera sa akin ngayon? Wala na rin itong silbi. Alam kong hindi ka pumunta na walang dalang tao. Kapag pinalaya ko siya ngayon, para na rin ako sumuko. Wala na akong matatakbuhan.
Pero bagong lahat, papatayin ko muna mo ba yung pinakamamahal mo? Gusto kong mabuhay ka habang pinapasa na sakit. Wag! Lindsay yun, kumalma ka. Kapag huminto ka ngayon, anumang kondisyon mo, pwede natin pag-usapan. Tama, di ba gusto mong makabalik sa showbiz? Dati, isa ka namang top star. Napakasikat mo. Basta itigil mo lang ngayon, ipapangako ko sa'yo, makakabalik ka sa rurok. Huli na! Ang reputasyon ko ngayon, sira-sira na. Lahat ay huli na. Isama na natin si Murandran sa impyerno! Asawa ko, mahal kita! Ranran, ayos ka lang ba? Kumapit ka lang, nandyan ang ambulansya. Asawa ko, nilalamig ako. Ngayon, mas okay na ba? Ranran, wag mo kong tugutin! Dadalhin na kita ngayon. Ikaw, magmaneho ka. Pumunta na tayo sa ospital agad. Opo. Mr. Lo! Bakit? Bakit? Lindsay yun. Mabubulok ka sa kulungan sa susunod mong buhay. Huwag kang mag-alala. Ligtas na si Ranran. Natutulog lang siya ngayon. Paano naman si Lindsay yun? Naibigay na siya sa mga pulis, kasamang lahat ng ebidensya sa kasang kidnapping at hanggang pagpatay. Nasa 20 taon ng hatol. Pagkatapos ng hatol, ipapapetisyon ko agad sa korte na gawing public record ito. Magkakaasa ka. Ranran, patawad. Hindi kita na ipagtanggol ng maayos. Asawa ko? Ranran, gising ka na? May masakit ba sa'yo? Gutom ka ba? Magpapadala ko ng pagkain dito. O kung may gusto kang kainin, ako na ang bibili. Asawa ko, ang dami-dami kong dugo na nawala. Yung tiyan ko. Yung bata. May sugat ka pa. Huwag kang gagalaw. Humiga ka muna. Kumusta ang anak natin? Huwag kang magalala. Nasa ospital na tayo ngayon. Sinigurado na ng doktor na na-check ka ng maayos. Ayos ka lang. Pati si baby ligtas din. Totoo ba? Pero nung oras na yon, ang dami kong dugo. Akala ko talaga, mawala na si baby sa akin. Siyempre totoo yun. Asawa ko, nasugatan ka rin. Ayos lang ako. Sobrang nag-alala lang si mama. Pinilit ako magpa-check up. Mamaya, aalisin na rin to. Huwag kang magalala. Asawa ko, inaantok na naman ako. Ikaw din kaya, magpahinga ka na rin. Ikaw talagang bata ka. Ayos lang talaga ako. Ranran, kailangan kitang hinga ng tawad. Matagal ko nang alam na si Lindsay yun ay may galit sa'yo. Pero hindi ko binigyan ng pansin. Asawa ko, hindi mo kasalanan yon. Sabi nga nila, araw-araw kang bantay sa magnanakaw. Pero hindi mo siya mapipigilan habang buhay. Kung gusto niya talaga kong saktan, makakahanap siya ng paraan. Ikaw talaga. Sige na, magpahinga ka na ng maayos. Sa loob ng ilang araw, uuwi na tayo sa bahay. Ranran, hindi na kita hayaang masaktan pa ulit kahit ano pa yan. Asawa ko, gising ka na. Ang kulit mo naman, tusok ka ng tusok sa akin. Paano ko makakatulog yan? Ayos ka na ba? Mas maigi na. Pakiramdam ko ngayon, parang wala na akong sakit. Pero Pero medyo nagugutom ako. Si baby siguro nagugutom. mabuti. Mamaya, ipapacheck up ka ulit ng masinsinan ng doktor. Kapag wala ng problema, umuwi na tayo. Pag uwi natin, kung anong gusto mong kainin, ipagluluto ka ni Aling Shen. Ayos ba yon? Talaga? Oo naman.
Mr. Lu, Mrs. Lu, huwag po kayong magalala. Maayos na po ang kalagayan ng buntis. Na-trauma lang siya kanina kaya naapektuhan ng kondisyon ng sanggol. Magpapahinga lang po siya at kumain ng tama. At magiging maayos din po ang lahat. Ang galing asawa ko. Sabi ng doktor, ayos na si baby. Oo nga, ikaw naman. Ang tapang at ang tibay mo. Kaya Chuck, ang baby natin ay magmamana sa'yo. Dok, ano nangyayari sa kanya? Bakit bigla siyang nasusuka ng sobra? Miss Lu, bukod sa pagsusuka, may iba pa ba kayong nararamdaman? Maaring dahil sa trauma kanina na nakaka-epekto sa hormones levels niya kaya nagdudulot ng stress-induced pregnancy vomiting. Ganun po ba? May epekto po ba ito sa baby? Kailangan pa rin nating obserbahan ng ilang araw. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kung magpapahinga ng tama at sa emosyon naman, huwag masyadong maapektuhan. Kung kalmado lang, walang magiging problema. Pero kung lalala ang sitwasyon, baka hindi rin maliligtas ang bata. Halika, Ranran. Uminom ka ng kaunting lugaw. Makakatulong yan sa pagsusuka. Anong gagawin natin ngayon? Grabe ang pagsusuka ni Ranran. Hindi lang si baby. Pati siya baka hindi makayanan. Ranran, kumusta ka na? Mas okay na. Medyo inaantok lang. Sige, aakyat na tayo para matulog. Bakit? Asawa ko, natatakot ako. Sa tingin mo, ang baby natin baka talaga hindi na mailigtas. Kasalanan ko lahat. Hindi ko sila naprotektahan. Ikaw talaga? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako inaliw noon? Hindi mo kasalanan ito. Kasalanan ito ng masasamang tao. Sige na, matulog ka na. Nandito lang ako sa tabi mo. Talaga? Pinapunta ko na si Yang Xuan para dalhin dito ang mga dokumento ng kumpanya. Ngayong mga araw na to, dito muna ako sa bahay kasama ka. Kaya ikaw naman, matulog ka ng maayos. Kapag gumaling ka na, magpakasal na tayo. Asawa ko, sabi ni Mama na ang wedding gown ko raw ay ikaw mismo ng disenyo. Oo, kaya nga, kailangan mong maging masunurin para pag gumaling ka na, mas may pagdidiwang na natin ang kasal natin sa pinakamagandang paraan. Tama ba? Matulog ka na. Kumusta na si Lin Shion? Mr. Lu, tungkol po sa kaso ni Miss Lin Shi, bukas na po ang paglilitis. Ang legal team ng kumpanya ay nagsasaliksik na pinakamababa ay habang buhay na pagkakulong. Pero kung gusto niyo mas mabigat na parusa, Hindi na kailangan. Ayoko mamatay siya ng ganun lang kadali. Sabihin mo sa abogado, gusto ko ng habang buhay na sentensya na hindi pwedeng bawasan. Bukod pa doon, ayusin mo na rin ang ilang espesyal na bilanggo na makakasama niya sa selda. Naintindihan mo? huwag kayong magalala, Mr. Lu. Ranran, gising ka na? Asawa ko, nagugutom na ako. Gutom? Anong gusto mong kainin? Gusto ko ng maanghang na cupcake. Maanghang na cupcake? Yung may dagdag na paminta at anghang. Gusto ng baby eh. Pero yung cupcake, may ganun bang nilalagyan ng sili at paminta? Wala akong pakialam. Gusto ko niyan. Hindi naman ako katulad ng ibang buntis na gustong amoy ng gasolina o amoy ng babuyan. Kahit itong malit na kahilingan ko, hindi mo malang maibigay sa akin. Sa tingin ko, hindi mo talaga ako mahal at ang baby. Sige. Sasabihin ko agad si Aling Sheng na gawin niyon. Uy, hindi pwede. Ikaw ang gusto kong gumawa. Ako? Ah, Ako ang magbe-bake? At kailangan ba talagang maanghang pa? Ran. Baby, pagsasabihin ko na lang si Aling Sheng na gawin yon. Kasi hindi ako marunong mag-bake. gusto ko talaga ikang gumawa. Wala akong pakialam. Gawin mo na. Hindi ba hating gabi na ngayon? Paano kung may mangyari sa inyo ni Baby sa kinakain nyo? Anong gagawin natin? Sige na nga. Gagawin ko. Ikaw, nakakatawa ka talaga. Wala ka talagang konsensya, malditang bata. Ikaw ang pinakamahusay. Ikaw ang pinakamamahal ko. Ayan, ganyan dapat.
Ranran, luto na ang cupcake. Pwede mo nang kainin. Ranran. Tulog ka na. Good night. Congratulations! Ay nako, salamat. Hindi ko akalain na talagang pinakasalan ni Mr. Lo ang babaeng dating taga-prutasan lang. Tama na yan. Nakalimutan mo na ba ang babala ng ginang Lu dati? Mrs. Lo, ngayon ay talaga namang napakaligayang araw. Kahit ang panahon ay kumampi sa inyo. Ilang araw na umuulan, pero ngayon, maaraw. Talagang silang dalawa ni Mr. ay itinadhana. Maraming salamat sa inyong lahat. Maganda ang araw, kaya masarap din pakiramdam. Mag-enjoy kayong lahat. Tara, mag-enjoy tayo! O ano, kinakabahan ka na, Mr. Lu? Hindi pa ba oras? Ba't ka nagmamadali? Hindi ba sa'yo na siya? Hindi mo naiintindihan. Sige na, sige na. Hindi ko na naiintindihan. Kahit best man lang ako, napapakain mo rin ako ng pagkasweet mo. Ran, hindi ko akalain ikaw talaga at si Mr. ang makakatuluyan. Nang pinakausapan ko pa siya na iligtas ka, akala ko pareho lang kayo ng apelyido. O siya, tamang-tama ng oras. Sasamahan na kita. Mismo, handa ka na bang pakasalan si Mr. Lu? Sa hirap o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, handa ka bang mahalin siya, alagaan siya, at hawakan ang kamay niya habang buhay? Opo, handa ako. Mr. Lu, handa ka na bang pakasalan si Miss Mo? Opo, handa ako. Mabuti. Ngayon, mga panauhin sa kasal, pagkasagot, handa na ba kayong lahat na maging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib? Handa na kami! Ngayon, ay maaari nang magpalitan ng singsing ang magkasintahan. At ngayon, Mr. Mu, maaari mo nang halikan ang iyong bride. Doc, kumusta ang misis ko? Congratulations, Mr. Lu. Ligtas pong nanganak si misis. Kambal po sila. Ran, tingnan mo. Ito ang bunga ng lahat ng pinagdaanan mo para sa atin. Bakit parang gusot-gusot sila? Parang dagang itsura. Ganyan talaga yan pag bagong panganak. Normal lang yan. Bakit? Pangit ba? Tignan mo, ang cute kaya nila. Yung pangalan nila. Gamitin natin yung napili mo dati. Yung lalaki, ang pangalan niya, Lu Qian. At yung babae ay Lucian. Sana mga bata ay palaging ligtas at payapa.